Ang pangunahing tauhan ay pinangalanang Hireko Makyo, na namuhay ng isang miserableng buhay. Siya ay hindi lamang ipinagkanulo, ngunit naghihirap din sa isang sakit na walang lunas. Pagkatapos niyang mamatay, pumunta siya sa langit. Sa oras na ito, sinabi sa kanya ng Diyos na ang lahat ng ito ay pagkakamali ng Diyos, at ang kaparusahan na orihinal na pag-aari ng masamang tao, ay nagkamali na inilagay kay Hireko. Kaya nag-aalok ang Diyos na bayaran si Hireko, at papayag siya sa anumang naisin ni Hireko. Nag-isip sandali si Hireko, at nagmungkahi na gusto niyang magsaka. Dahil sa kanyang hindi magandang interpersonal relationships, dagdag pa ay madalas siyang manood ng mga programa tungkol sa agrikultura nang siya ay may sakit. Patuloy niyang pinapantasya na pagkatapos gumaling sa sakit, maaari siyang pumunta sa isang lugar kung saan kakaunti ang mga tao upang maging isang magsasaka, at mamuhay ng isang masayang buhay. Pagkatapos nito, biniyayaan ng Diyos si Hireko ng malusog na katawan, at isang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Sa oras na magising si Hireko, siya ay nasa isang malaking kagubatan. Napanatili ni Hireko ang kanyang mga nakaraang alaala, at agad niyang ipinatawag ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka na sinabi ng Diyos. Hindi na siya makapaghintay na simulan ang pagsasaka ng lupa. Sa pamamagitan ng paggamit nitong makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka, maaari siyang magsaka ng hindi kumukuha ng pisikal na lakas, at gawing matabang lupa ang matigas na lupa. Kaagad pagkatapos, nakahanap si Hireko ng isang malaking puno sa kagubatan, at ginamit ito bilang kanyang kuta sa hinaharap. Kailangan niyang harapin ang pinagmumulan ng tubig bago iyon, ngunit siya ay naghahanap sa kagubatan ng mahabang panahon, at hindi makahanap ng isang ilog, kaya nagpasya siyang maghukay ng isang balon. Habang iniisip niya sa kanyang isipan, ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka ay nagiging shovel. Naguhukay siya ng maraming oras gamit ang shovel na ito, at sa wakas ay nahanap niya ang pinagmumulan ng tubig. Ngayon, nagsimula na siyang magtayo ng sarili niyang bahay. Ang unang hakbang ay ang pagputol ng puno, at ginawang palakol ni Hireko ang omnipotent farming tool. Sa kaunting puwersa lang ay diretsyo niyang pinuputol ang puno. Nang maglaon, ginawa niyang machete ang omnipotent farming tool, at sinimulang harapin ang malaking puno na kakaputol lang niya. Ang omnipotent farming tool na ito ay napaka-magical, at ang pagputol ng mga puno gamit ang machete na ito ay mas madali kaysa sa pagputol ng mga gulay. Madaling pinutol ni Hireko ang mga puno sa hugis na gusto niya. Gusto niyang magsimulang magtayo ng bahay nang mapansin niyang palubog na ang araw. Kaya nagpasya siyang maghukay ng butas sa ilalim ng malaking punong ito para makapagpahinga. Sa mundong ito, may 2 buwan sa gabi, kaya malinaw siyang nakakakita sa gabi. Pagkatapos ay gagawin ni Hireko ang omnipotent farming tool sa file, at gumawa ng maraming kubyertos para sa kanyang sarili. Kaagad sa sumunod na umaga, ginawa niyang magnifying glass ang omnipotent farming tool, at ginagamit ang prinsipyo ng pagpokus ng araw upang gumawa ng apoy para sa kanyang sarili. Mamaya, nililinas niya ang paligid. Bagamat hindi siya mapapagod sa paggamit ng omnipotent farming tool, mauubos pa rin ang kanyang pisikal na lakas kapag hindi niya ito ginagamit. Pagkaraan ng ilang sandali, siya ay nagugutom. Sa oras na ito, isang mabangis na demonyong kuneho sa kagubatan ang umatake sa kanya, at inatake ni Hireko ang ulo ng demonyong kuneho sa pagkataranta. Pagkatapos nito, ang ulo ng kuneho ay agad na naging isang tumpok ng lupa. Buti na lang at nandoon pa rin ang katawan ng demonyong kuneho, at ginagamit niya ang karne ng demonyong kuneho, dagdag pa ang apoy na ginawa hindi nagtagal upang punan ng barbecue ang kanyang tiyan. Pagkatapos mapuno ang kanyang tiyan, gusto ni Hireko na pumunta sa banyo. Kaya ginagamit niya ang omnipotent farming tool para gawa ng banyo ang sarili, na naglalaman ng exhaust vent, storage slot, at toilet. Sa wakas ay nakakapunta na siya sa palikuran sa nakatagong kapaligirang ito. Pagkatapos, nagsimula siyang gumawa ng sarili niyang lupang sakahan. Hanggat ginagamit niya ang omnipotent farming tool na ito sa paglilinang, hindi niya kailangang maghasik ng mga buto, at ang mga buto ng gulay sa kanyang isip ay automatikong lalabas sa lupa. Bukod dito, ang mga gulay na ito ay lumalaki ng napakabilis. Upang maiwasang masira ng mababangis na hayop ang kanyang bukid, gumawa siya ng bakod sa palibot ng bukid, at naghukay ng malalim na hukay sa lupa sa labas ng bakod. Habang lumalaki ang mga gulay na ito, pinupuno ni Hireko ang kanyang tiyan ng mga demonyong kuneho, at mga baboy ramo sa paligid niya. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay naayos na ang kanyang lupang sakahan, at nagtayo siya ng isang maliit na bahay. Habang nag-aayos si Hireko sa buhay pagsasaka, nakatagpo siya ng 2 sugatang lobo. Dahil sa kabaitan, binigay ni Hireko sa kanila ang baboy ramo na nakolekta niya nitong mga nakaraang araw. Sa oras na ito, natuklasan ni Hireko na ang demonyong lobo na buntis ay malapit ng manganak, kaya ibinigay niya ang kanyang bahay sa kanila. Sa gabi, nag-aalala siya na ang demonyong lobo ay lamigin, kaya't nag-aapoy din siya sa harap ng pinto. Di nagtagal, ang demonyong lobo ay nagsilang ng ilang maliliit na demonyong lobo. Muling naglabas si Hireko ng maraming baboy ramo para pakainin sila. Naramdaman ng demonyong lobo ang kabaitan ni Hireko, at nagpas siyang manirahan dito, at maging kasamahan ni Hireko.
Ang bahay ay naging silid ng lobo, at si Hireko ay nagtayo ng kanyang sarili ng isang mas malaking bahay. Sa sandaling ito, gustong makita ng Diyos kung ano ang kalagayan ni Hireko, at nang matagpuan niya si Hireko sa kagubatan, nakita niya itong isang nakakainis na issue. Lumalabas na ang kagubatan kung saan matatagpuan si Hireko, ay tinatawag na Death Forest, at ito ay puno ng mga halimaw at panganib. Inayos muli ng Diyos si Hireko sa maling lugar. Sa ngayon, masayang nagpapatakbo si Hireko ng sarili niyang sakahan, nagiging mas dalubhasa, at gumagawa ng higit pang mga tool. Upang pasalamatan ang Diyos sa pagbibigay sa kanya ng bagong buhay, gumawa din siya ng isang rebulto ng Diyos. Bilang karagdagan sa pagtatanim ng mga gulay, nagsimula si Hireko na magtanim ng mga puno ng prutas, ngunit ang mga puno ng prutas ay karaniwang tumatagal ng ilang taon upang maging mature. Kaya plano niyang ipagpatuloy ang pagpapalawak ng sakahan, at nakakita siya ng isang ilog na hindi kalayuan sa kuta. Sa ilalim ng proteksyon ng demonyong lobo, matagumpay niyang nailihis ang tubig ng ilog sa kanyang kuta gamit ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka. Nang maglaon, muli niyang pinalawak ang kanyang lupang sakahan, nagtanim ng mga bulaklak ng canola, trigo, at sugarcane. Ang oras ay lumilipas araw-araw, at darating ang taglamig. Upang manatiling mainit, nagpasya siyang gumawa ng ilang damit mula sa mga balat ng ligaw na hayop, ngunit ang hindi naprosesong mga balat ng ligaw na hayop ay napakabaho, at madaling masira. Nang malapit na siyang sumuko, isang bagong miyembro ang dumating sa kanyang bukid, isang higanteng gagamba. Ang gagamba na ito ay kaibigan ng demonyong lobo, at maaari itong dumura ng sutla upang makagawa ng ilang tela, at maaari ding gumawa ng maiinit na Amerikana mula sa mga balat ng ligaw na hayop, na isang natural na sastra. Kaya't ang gagamba ay naninirahan din sa bukid, at sa mga damit na gawa ng gagamba, kasama ang mga gulay at pagkain na nakaimbak sa panahong ito, sa wakas ay makakaligtas sila sa taglamig. Umuulan ng malakas sa labas ng bahay ngayong taglamig, at ginugugol ni Hireko ang halos lahat ng oras niya sa bahay. Unti-unti, nagsisimula siyang makaramdam ng kaunting kalungkutan, at umaasa na may makikipag-usap sa kanya. Sa tagsibol ng sumunod na taon, lumaki ang maliliit na lobo ng demonyo, at pumunta sila sa malalim na kagubatan upang hanapin ang kanilang mga kapareha. Ang gagamba ay nagsilang din ng maraming maliliit na gagamba. Lalong mapag-isa ang nararamdaman ni Hireko, at ngayon, sa napakaraming kasama, pansamantalang isasantabi lamang ni Hireko ang kanyang emosyon at mas magsisikap na patakbuhin ang kanyang sakahan. Sa araw na ito, ang pag-ibig na pagmamay-ari ni Hireko ay dumating sa wakas. Nakakita siya ng sugatang batang babae sa ilalim ng puno malapit sa bukid, at nang lapitan niya ang batang babae, hindi inaasahang kinagat ng batang babae ang leeg ni Hireko. Nang natapos siyang sumipsip ng dugo, lumalaki ang kanyang katawan. Vampira pala ang babae. Sa sandaling iyon, inatake siya ng mga lobo, at ang vampira ay naging mas maliit muli. Mabilis na ipinaliwanag ng vampira na ang pagsipsip ng dugo ay isang paraan lamang upang maibalik ang kanyang pisikal na lakas, at wala talaga siyang mali siya. Wala talagang discomfort na naramdaman si Hireko nang sipsipan siya ng dugo ng dalaga kanina lang, na maaaring may kinalaman sa malusog na katawan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Tinitingnan ni Hireko ang kawawang vampira, at nagpas siyang iligtas siya, kaya nag-alok siya na hayaan ang vampira na sumipsip ng dugo. Dinadala din niya ang vampira sa kanyang bukid. Ito ang unang pagkakataon na ang vampira ay nakakita ng mga gulay mula sa Earth, at pagkatapos kumain ng isang kagat ng mga kamatis, agad niyang ipinahayag ang kanyang pagkamangha na mayroong napakasarap na gulay sa mundo. Tuwang-tuwa si Hireko na purihin, kaya't dinala niya ang vampira sa paglilibot sa kanyang sakahan, at ibinahagi ang kanyang prutas. Si Hireko ay hindi kailanman naging ganito kasaya. Sa gabi, nalaman ni Hireko na ang vampira ay pinangalanang Rue, isang parmasyutiko na dalubhasa sa mga halamang gamot. Dahil nakabuo siya ng isang mahalagang formula, siya ay tinugis ng mga maharlika. Nang maglaon, nabalitaan niyang may mahahalagang halaman ang kagubatan na ito, kaya pumasok siya sa kagubatan na ito. Si Hireko ay hindi nais na manatiling malungkot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kaya siya humugot ng lakas ng loob at inanyayahan si Rue na manirahan dito, at manirahan kasama niya sa hinaharap. Inaakala ni Rue na si Hireko ay nagpa-propose sa kanya, at sa kanyang opinyon, ang paninirahan ng magkasama ay nangangahulugan ng pagiging isang mag-asawa. Agad na namula si Hireko pagkatapos marinig na sinabi ni Rue na nagpo-propose siya, ngunit iginiit niya ang kanyang ideya. Marahil, ito ay tinatawag na pag-ibig sa unang tingin. Hindi lamang nagkakas ng mahika si Hireko, ngunit nagpapatakbo rin siya ng isang sakahan sa isang mapanganib na kagubatan kasama ang isang grupo ng mga lobo, at naaakit din si Rue sa gwapo at misteryosong lalaki, si Hireko. Higit pa rito, ang dugo ni Hireko ang pinakamasarap na nasipsip niya, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Hireko. Sa ganitong paraan, si Rue ang naging unang kasama ni Hireko. Siguro wala silang masyadong alam sa pag-ibig sa kanilang isipan, at alam lang nila na kapag kasama nila ang isa't isa, masaya at komportable sila, na sapat na. Gumagawa si Rue ng mahika upang mailawan ang banyo, kaya kitang-kita ito sa gabi.
Tinutulungan din niya si Hireko na mangolekta ng mga asin, at sa wakas ay makakain na sila ng mas masarap na pagkain. Sa sandaling dahan-dahan nilang ginagawang perpekto ang bukid, ang gagamba na namamahala sa pagbabantay ay naglalabas ng maagang babala. Isang anghel na babae pala ang nahuli, na eksaktong kapareho noong nahuli si Ro. Iniligtas ni Hireko ang babae, at pinagaling ng anghel na babae ang kanyang katawan gamit lamang ang isang simpleng mahika. Sa oras na ito, natuklasan ni Hireko na si Ru ay nagnanais na tumakas ng tahimik, at ang anghel na babae ay agad na tumungo upang hulihin si Ru nang nakita niya siya, ngunit nabugbog lamang ng mga demonyong lobo. Nang maglaon, dinala ni Hireko ang anghel na babae pabalik sa bukid, at pagkatapos ay nalaman ang katotohanan sa panahon ng pakikipag-chat. Ang babaeng anghel pala ay nagngangalang Tia. Gaya ng nabanggit ko kanina, si Ru ay isang pharmacist, at pinasabog niya ang mga bahay ng mga maharlika habang nagsasaliksik ng mga kakaibang potion. Ang anghel na batang babae ay inanyayahan ng mga maharlika ng lungsod upang hulihin si Ru. Si Tia ay interesado sa relasyon ni Hireko at Ru, at nahihiyang sinabi ni Ru na si Hireko ang kanyang asawa. Sa kanilang pag-uusap, mukhang maganda talaga ang relasyon ni Tia at Ru. Sa oras na ito, biglang inimbitahan ni Ru si Tia na manirahan dito, at kung bakit gusto ni Ru na manatili si Tia, ito ay dahil pagod na pagod siyang tumulong sa bukid mag-isa. Pagkatapos nito, dinala ni Ru si Tia upang bisitahin ang buong bukid. Noong panahong iyon, ipinakilala niya ang maraming gulay na hindi alam ni Tia, at hiniling kay Tia na tumulong sa pag-ani ng spinach. Inanyayahan ni Hireko si Tia na tikman ang kangkong na kanyang pinatubo, at nagulat si Tia. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya ng mga sariwang gulay. Ang higit na ikinatuwa ni Tia, ay kumain siya ng strawberry sa unang pagkakataon, at ganap siyang nasakop ng matamis at maasim na lasa. Nakadama ng tagumpay si Tia sa gawaing bukid ngayon, at sa wakas sa matinding kahilingan ni Ru, nagpasya din si Tia na manatili dito. Matapos silang makasama ni Tia, mas naging maayos ang farm. Sina Tia at Ru ay naghagis ng mahika, upang matulungan si Hireko na itayo ang bukid, at ginagawa nila ang marami sa mga pasilidad ng sakahan sa panahong ito. Habang lumilipas ang panahon, umaasa si Tia na makapagtatanim ng maraming strawberry si Hireko, ngunit sinabi ni Hireko na dahil sa kakulangan ng lakas ng tao sa bukid, magiging masyadong abala siya kung dadami ang lugar ng pagtatanim. Sa oras na ito, nakahanap sila ng ilang maliliit na demonyong lobo, na lumalabas na pinalaki ng mga demonyong lobo, at ang espasyo ng kubo na itinayo noon ay hindi na sapat, kaya si Hireko ay espesyal na nagtatayo ng isang lugar para sa mga demonyong lobo. Gayunpaman, ang gagamba ay nagsilang din ng maraming maliliit na gagamba. Kailangan nilang makakuha ng pagkain mula sa bukid, at ang presyon ay lumalaki. Tila may naisip si Tia, at sinabi niya kay Hireko na gusto niyang lumabas. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Tia ang isang grupo ng mga babaeng elven sa bukid. Ang grupong ito ng mga elves ay orihinal na nanirahan sa dulong hilaga, ngunit dahil sa digmaan, nawalan sila ng tahanan at naligaw ng maraming taon. Ngayon, ang sakahan ay nagkataon na kulang sa lakas tao, kaya't iniimbitahan sila ni Tia na sumali sa bukid. Sa ganitong paraan, nakakuha si Hireko ng isang grupo ng magagandang elven beauties, at hindi sinasadyang nalutas ang problema ng kakulangan ng lakas tao. Sa mas maraming bagong miyembro na sumali, mas maraming mga bagong bahay ang dapat na itayo, kaya ang mga elven girls ay nagsimulang tumulong sa pagtatayo ng mga bagong bahay. Kahit na mukhang mahina, ang mga elves ay talagang may napakalakas na kapangyarihan. Hindi nagtagal, isang malaking villa ang itinayo. Masayang masaya rin si Hireko na makitang ang mga magagandang babae na ito ay maaaring manirahan dito ng may kapayapaan ng isip. Sa lalong madaling panahon, ang grupong ito ng mga elves ay nakikibahagi sa pagsasaka. Hindi lamang sila masipag, ngunit napakatalino at nagiging pamilyar sila sa kanilang trabaho sa maikling panahon. Ang higit na nakakagulat kay Hireko ay, na ang grupong ito ng mga elven beauties ay maaaring magpanday ng bakal, at sa kanilang tulong, nakuha ni Hireko ang unang bakal na palayok. Hindi niya maiwasang maramdaman na kayang gawin ng mga elves ang lahat. Sa oras na ito, ipinaalala sa kanya ng isang elven beauty na may isang trabahong hindi nila kayang gawin sa kanilang sarili, ito ay ang magparami. Nag-aalok ang mga elves na kumain ng toast, at pagkatapos makuha ang pahintulot ni Hireko, naging abala sila sa paggawa ng toast. Hindi nagtagal, natapos na ang masarap na toast. Nang makitang parami ng parami ang mga miyembrong pumupunta sa kanyang sakahan, tinanong ni Hireko si Ru kung kaninong teritoryo ang nabibilang dito, at sinabi ni Ru na ang lugar na ito ay hindi pag-aari ng sinuman, ngunit sa mga tuntunin ng saklaw ng impluensya, dapat itong ituring na teritoryo ng hari ng demonyo. Nang marinig ito, nabigla si Hireko, at sinabihan siya ni Ru na huwag mag-alala, sinabing itinayo nila ang lugar na ito nang walang tulong ng Demon King, kaya kung tutuusin, ito ay teritoryo ni Hireko. Habang lumilipas ang oras, balak ni Hireko na magsaka gaya ng dati. Noon lang, nalaman niyang nahuli ng gagamba ang isang malaking bubuyog pabalik, na lumabas na ang reyna ng bubuyog, at umaasa ang gagamba na mapapanatili rin ni Hireko ang Queen Bee sa bukid.
Pagkatapos ay tinulungan ni Hireko ang Queen Bee na magtayo ng isang kulungan, kung saan ang Queen Bee ay nagtatayo ng kanyang sariling pugad. Maliban sa Queen Bee na may malaking sukat, ang iba pang normal na naaakit na Worker Bee ay may normal na sukat, kung hindi maa-accommodate ng shed na ito ang mga bubuyog na ito. Mukhang malapit nang makakuha ng honey si Hireko. Pagkatapos nito, nagsimula si Hireko ng isa pang trabaho, na nagbabalak na magtayo ng isang reservoir sa kanyang sakahan upang gawing mas madali ang patubig sa lupang sakahan. Naghukay muna siya ng malaking puddle malapit sa farm, at pagkatapos ay gumamit ng omnipotent farming tool upang patigasin ang lupa, upang lumikha ng kanal na hindi tumatagas. Sa tulong ng mga elves, inaabot sila ng 2 araw upang maipasa ang tubig mula sa malalayong ilog patungo sa reservoir. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may hindi inaasahang pakinabang mula sa gawaing ito. Nakakuha si Hireko ng maraming pangit na kakaibang isda sa reservoir. Inihahon niya ang kakaibang isda na ito at ibinibigay kina Ro at Tia, na sa una ay natatakot na kainin ang kakaibang isda na ito mula sa Death Forest, ngunit halos hindi na sila makahintay makakain pagkatapos nilang makita na okay na si Hireko pagkatapos nitong kainin. Maya-maya pa ay agad silang nalulula sa lasa nito. Dumating din ang ibang mga dilag na elven para kainin ang pagkain. Pagkatapos nito, pinapanatili ni Hireko ang hindi natapos na kakaibang isda sa pamamagitan ng pag-aasin. Gamit ang reservoir, balak ni Hireko na magtanim ng palay ng earth ng mga tao. Abala siya sa paggawa niyan gamit ang omnipotent farming tool mula araw hanggang gabi, at sa wakas ay nagtatanim ng palay. Nagbuhos siya ng tubig mula sa imbakan ng tubig sa palayan, at pagkatapos ay hiniling sa mga elves na habarin ang kanilang mga sapatos, at humakbang sa palayan. Pagkaraan ng ilang sandali, kumuha si Hireko ng ilang mga seedlings, at sinimulan silang turuan kung paano magtanim ng mga seedlings. Ang mga elves ay napakahusay sa pag-aaral, at mabilis nilang natutunan ang pamamaraan ng pagtatanim ng palay. Sa ganitong paraan, matagumpay na natatapos ang pagtatanim ng palay. Salamat sa pagpapala ng makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka, malapit nang lumaki ang palay. Sa tulong ng mga duwende, mabilis silang umaani ng palay. Dinadala ni Hireko ang mga inani na uhay ng palay sa bahay pagkatapos matuyo, at pagkatapos ay ginawang thresher ang omnipotent farming tool para giikin ang mga ito. Pagkatapos nito, gumamit siya ng isang salaan upang salain ang mga dahon at ilang mga dumi, at sa wakas ay inilalagay ang mga ito sa isang mortar ng bato upang alisin ang balat. Sa wakas, ani na ang palay. Si Hireko ay nagluluto ng kanin at ginagawa itong mga rice ball, na pagkatapos ay puno ng tuyong isda, at ipinamahagi sa mga babae na naruroon. Ang mga babae na ito ay kumain ng kanin sa unang pagkakataon, at lahat sila ay nalulula sa pambihirang lasa. Nagsisimula silang maghinagpis na sulit ang pagsusumikap sa mga araw na ito. Pagkatapos ay dinadala ni Hireko ang mga babae upang magtrabaho sa palayan. Nagkakas ng mahika ang mga elves para maalis ang dumi sa kanilang katawan sa tuwing matapos silang magtrabaho. Nakakadismaya ito kay Hireko, na hindi marunong mag-magic. Noon lang, naisip niya na magtayo ng bathhouse sa bukid. Kaya't gumuhit siya ng isang drawing ng isang bathhouse, na nagpapakita hindi lamang ng reservoir, kundi pati na rin ng isang furnace para sa tubig na kumukulo. Sa ganitong paraan, maaari silang magbabad sa mainit na bukal sa loob ng paliguan. Pagkatapos nito, nagsimula silang magtrabaho muli. Ngayon, sa pagsali ng mga bagong miyembro, maaari silang magtrabaho ng napakabilis, at aabutin lamang sila ng ilang araw upang maitayo ang bathhouse sa drawing. Sa oras na ito, iniisip ni Hireko ang isang problema, iyon ay kung paano haharapin ang wastewater mula sa paliligo. Kung ang wastewater ay itatapon sa ilog, magdudulot ito ng pangalawang polusyon. Nakaisip si Tia ng isang solusyon, na kung saan ay upang manghuli ng ilang mga slimes pabalik. Lumalabas na sa mundong ito, ang mga slime ay dalubhasa sa pagkain ng mga dumi at patay na organikong bagay upang linisin ang kapaligiran. Kaya lumabas si Tia para kumuha ng ilang slime, at gumawa si Hireko ng pool para sa slime para linisin ang wastewaterway. Sa wakas, natapos na ang paliguan. Gusto ni Hireko na turuan ang mga babae kung paano gamitin ang bathhouse noong una, ngunit direktang hiniling ng mga babae kay Hireko na ipakita ito mismo. Kaya't hinubad ni Hireko ang kanyang mga damit sa harap ng mga babae, nag-iwan lamang ng isang pares ng shorts, at pagkatapos ay tinuturuan sila kung paano maligo tulad ng mga tao. Nakababad siya sa pool na may mainit na tubig, nakaramdam ng sobrang saya sa isang iglap. Nang makitang labis na nag-e-enjoy si Hireko, hinubad ng mga babae ang kanilang mga damit, at magbabad sa pool. Hindi inaasahan ni Hireko na ang mga babae sa mundong ito ay magiging napakabukas, at lahat sila ay may magandang araw. Di nagtagal, kinuha ng demonyong lobo ang 5 dilag na elven mula sa labas, at ang mga elves na ito ay ang mga nawawalang kasamahan ng mga elves na unang dumating sa bukid. Hindi nagtagal, nasanay na sila sa buhay sa bukid. Ngayong may mga bagong miyembro na sumali, nagsimula silang magtayo ng bagong bahay. Tinitingnan ng lider ng demonyong lobo ang buhay ni Hireko, at isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan.
Lumalabas na ang pinuno ng demonyong lobo ay ang maalamat na demonyong lobo ng impyerno, na napakalakas, at pagkatapos ay nakilala niya ang isang babaeng lobo, na mas malakas kaysa sa kanya at sila ay nahulog sa pag-ibig. Nang maglaon, nabuntis ang babaeng lobo. Sa kasamaang palad, nakatagpo nila ang hari ng kagubatan, ang grappler bear. Sa pakikipaglaban sa oso, sila ay nasugatan at nawalan ng kakayahang manghuli. Nang akala nila ay mamamatay na sila, nakilala nila si Hiriko. Naramdaman ng lider ng demonyong lobo ang makapangyarihang mana sa makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka ni Hiriko. Iniisip na siya ay papatayin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay inampun sila ni Hiriko, at pinakain sila ng masarap na baboy ramo. Ang hindi alam ni Hiriko ay ang mga baboy ramo na kanyang hinuhuli ay mga nakakatakot na halimaw sa kagubatan, at may isa pang tuntunin sa mundong ito na ang mga babae sa mundong ito ay mas malakas kaysa sa mga lalaki. Nang makitang nasakop na ni Hiriko ang napakaraming babae, ang pinuno ng demonyong lobo ay labis na humanga kay Hiriko. Sa pagdami ng mga miyembrong sumasali, ang mga kasalukuyang bahay ay napakaliit para tirahan. Nakikipagtulungan si Hiriko sa iba upang magtayo ng napakalaking villa, kung saan lahat ay may sariling silid. Ang kakaiba ay mayroon ding mga silid na espesyal na inihanda para sa mga elves upang magparami. Isang araw, may bagong ideya si Hiriko, at balak niyang gawing curry ang paborito niyang sangkap. Nagtanim na siya ng mga espesyal na pampalasa para sa curry ng maaga, at dahil sa paggamit ng omnipotent farming tool, ang mga halaman na hindi maaaring tumubo sa mga lugar na may niebe ay maaari pa ring matagumpay na tumubo. Ipinakilala ni Hiriko sina Tia at Ru sa mga pangunahing bahagi ng curry. Ang mga buto ng cumin ay ang pangunahing pinagmumulan ng amoy, ang turmeric ang pangunahing bahagi ng kulay nito, at ang mga buto ng kulantro at ang kulantro ay mahahalagang pampalasa din. Sa oras na ito, ang mga demonyong lobo ay kakaibang naaamoy ang amoy ng kulantro, na sinalakay lamang nito, at agad silang tumakas. Nang makita ito, agad na naging interesado sina Tia at Ru. Nang kolektahin ni Hiriko ang mga sangkap na kailangan sa paggawa ng curry, nawala sina Tia at Ru. May nagsabi na pinag-aaralan nila ang kulantro, at nilayo nilang gumawa ng potion para itaboy ang mga demonyo. Gayunpaman, mayroon ding mga elven beauties na tumutulong kay Hiriko, at habang nagluluto, ang amoy ng curry ay umaakit ng maraming dilag sa malapit. Susunod, plano ni Hiriko na maghanda ng pangunahing pagkain, ang naan, isang espesyal na pagkain na gawa sa harina. Ito ang paborito niyang kainin kapag kumakain ng curry. Pagkaraan ng ilang sandali, niluto na ang naan at ang curry. Inaanyayahan ni Hiriko ang lahat ng mga babae dito na tikman ang pagkain ng sama-sama, ngunit ang naan at ang curry ay mukhang napakasama kaya ang mga babae ay nag-aalangan. Sa matinding kahilingan ni Hiriko, kumain si Ru ng unang kagat, at agad siyang nabighani sa espesyal na pagkain na ito. Ang iba pang mga babae ay nagsimulang tikman ito, at lahat sila ay nasakop ng bihirang masarap na pagkain na ito. Hindi nagtagal, ang curry ay kinakain ng grupo ng mga babae. Nakaramdam ng awa si Hiriko na hindi siya nakakain ng marami, ngunit sa pag-iisip na lahat ay nag-e-enjoy sa pagkain na ginawa niya, siya ay lubos na nasiyahan. Mabilis na lumipas ang oras at darating ang taglamig. Si Hiriko ay nagsimulang maghanda ng mga supply para sa taglamig, at ang spider ay gumagawa ng mga kobrekama, habang si Naru at Tia ay nagcast ng mahika upang gawin ang karne para sa madaling pag-imbak. Si Hiriko ay hindi alam kung paano mag-cast ng magic, kaya maaari lamang siyang lumikha ng isang simpleng refrigerator para sa pag-iimbak ng mga gulay sa kanyang kaalaman sa agrikultura. Sa gabi, nagrereklamo siya kay Ru na sa tuwing nakikita niya si Ru at ang iba pa na nagkakast ng mahika, lagi niyang iniisip kung gaano kasarap kung marunong din siyang mag-magic, at pakiramdam niya ay napakahusay ng lahat maliban sa kanyang sarili, na maaari lamang magsaka at magluto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Ru na sa kanyang puso, si Hiriko ang pinakamahusay sa kanila, na makakapagtayo ng isang tahanan na magpapagaan sa mga tao sa loob ng maikling panahon, at walang makakagawa nito sa magulong mundong ito. Sa pag-comfort ni Ru, sa wakas ay nabawasan ang pagkabigo ni Hiriko. Hindi nagtagal, dumating na ang taglamig. Hindi tulad ng nakaraan na isang tao lang ang magpapalipas ng taglamig, sa pagkakataong ito si Hiriko ay may kasamang grupo ng mga dilag. Para mapanatiling hindi nakakabagot ang buhay, ginagamit ni Hiriko ang omnipotent farming tool para gumawa ng ilang board game, kabilang ang reversi, chess, at kahit mahjong. Nakapagtataka, ang mga demonyong lobo ay maaaring mabilis na makabisado ang mga panuntunan, at maging isang dalubhasa sa chess, at mabilis na matuto ng mahjong. Si Hiriko ay totally nanomatch para sa kanila, at mukhang matatalino talaga ang mga demonyong lobo. Sa ganitong paraan, si Hiriko at ang mga babae ay may napakagandang taglamig. Habang kumukupas ang niebe, dumarating ang tagsibol at pinatunog ng gagamba ang alarma. Lumilitaw ang isang higanteng wyvern sa bukid ni Hiriko. Bago makapag-react si Hiriko, naglabas ng bowl ang apoy ang wyvern. Sina Tia at Ru ay nagtutulungan upang maglagay ng barrier upang labanan ito, at ang apoy ay nagsunog ng ilang mga patlang ng bukid.
Ang Wyvern ay isang high-level na halimaw, at sina Tia at Rue ay hindi siguradong matatalo ito. Kung mabibigo sila, ang bukid na itinayo sa pagsisikap ni Hireko ay ganap na masisira. Sobrang balisa si Hireko. Gusto lang niyang protektahan ang kanyang bukid at ang kanyang mga bagong kaibigan. Sa susunod na sandali, mayroon siyang dagdag na sibat sa kanyang kamay, na ginawa mula sa makapangyarihang kasangkapan kasama ang kanyang malakas na paghahangad. Pakiramdam ni Hireko ay puno ng kapangyarihan, at direktang ibinato ang sibat sa Wyvern. Tinusok ng sibat ang depensa nito at ang mga pakpak nito, at muling umatake si Hireko na direktang tumusok sa katawan nito. Nagulat sina Tia at Rue sa lakas ni Hireko, na tinalo ang mataas na antas ng halimaw sa mundong ito sa dalawang pag-atake lamang. Nahanap nila ang katawan ng Wyvern, na sa palagay nila ay malamang na hindi sinasadyang dumaan sa kanilang sakahan, na lubos na nakaginhawa kay Hireko. Sa pagtingin sa katawan ng Wyvern, nagtanong si Hireko, maaari ba nating kainin ito? Di nagtagal, ginawang iba't ibang pagkain ni Hireko ang karne ng Wyvern. Sa mundong ito, ang karne ng Wyvern ay isang mahalagang pagkain, at nabalitaan na ang ilang mga hari ay hindi pa nasusubukan ito kahit na sa lahat ng mga mapagkukunan ng buong bansa. Tinanong ni Rue si Tia habang tinitikman ang karne ng Wyvern kung mapipigilan niya ang pag-atake ng sibat ni Hireko, at mabilis na sinabi ni Tia na imposible ito, dahil ang pag-atake ni Hireko ay lampas sa kanyang kakayahan na lumaban. Ang apat na dakilang general ng kaharian ng demonyo ay may parehong ideya kay Tia. Ang balita ng pagtalo ni Hireko sa Wyvern kamakailan ay kumalat sa buong mundong ito, at pagkatapos suriin ang lakas ni Hireko, nalaman ng apat na general na sila ay ganap na walang kapantay para sa kanya. Sa ngayon, nakakaramdam sila ng kaguluhan nang biglang sumulpat itong malakas na lalaki. Sa sandaling ito, tinitingnan ni Hireko ang mga ubas sa bukid at nakaisip ng magandang ideya, na gumawa ng masarap na alak. Hindi nagtagal, naghanda siya ng mga lalagyan at iba't ibang kagamitan para sa paggawa ng alak. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi ay ang pagtapak sa mga ubas gamit ang kanilang mga paa. Tinatapakan ni Tia at ilang dilag na elven ang mga ubas sa isang bariles sa ilalim ng utos ni Hireko, at si Tia ay hindi sinasadyang nahulog at napaupo sa ibabaw ng mga ubas, na nagbibigay sa alak ng mas espesyal na lasa. Pagkatapos ng ilang mahirap na trabaho, nakakakuha sila ng maraming barrels ng grape juice, at makakakuha sila ng tunay na alak pagkatapos mag-ferment ang juice. Agad sa sumunod na umaga, ang gagamba ay nagpatunog ng alarma. Nakahanap si Hireko ng isang babae, at nagulat si Rue na makita ang babae. Ang babae pala ay si Flora, kapatid ni Rue, at narinig niyang hinahanap ng anghel na si Tia si Rue, kaya hinabol siya rito. Sa paliwanag ni Rue, nalaman ni Flora na si Hireko ang master ni Rue, at hindi pa nagtagal, natalo ni Hireko ang isang Wyvern. Agad namang hinangaan ni Flora si Hireko. Dahil alam niyang kapatid ni Rue si Flora, malugod siyang inanyayahan ni Hireko na manatili, at binibigyan rin siya ng napakamahal na karne ng Wyvern at ilang masasarap na pagkain. Si Flora ay nasakop ng pagkain, at nagpasya siyang umuwi ng isang beses upang manirahan dito ng mahabang panahon. Makalipas ang isang buwan, dumating si Flora sa bukid kasama ang ilang kasambahay at 2 baka. Tuwang-tuwa si Hireko na ngayon ay maaari na siyang magkaroon ng gatas, kung saan maaari siyang gumawa ng maraming lutuing may kaugnayan sa gatas. Nakita ni Tia si Flora na nagdadala ng ganoong grupo ng mga katulong, at sa tingin niya ay marami na ang miyembro ng iba pang lahi sa bukid, samantalang siya ay nag-iisang anghel. Agad siyang nag-propose kay Hireko na lalabas siya. Di nagtagal, bumalik si Tia sa bukid kasama ang kanyang mga tao kabilang ang mga anghel, na dalubhasa sa pagpapatrolya, at mga butiki, na kumukuha ng mga manual na trabaho. Higit pa rito, nagdadala si Tia ng ilang inahing manok, na nangangahulugang maaari silang makakuha ng mga itlog. Habang maraming bagong miyembro ang sumasali sa kanila, lumalaki ang sakahan. Ngayon ang sakahan ay mas parang nayon. Kaya tinipon ni Hireko ang ilan sa mga pangunahing miyembro, umaasang bigyan ng pangalan ang nayon. Sinenyasan ng gagamba, nakakuha si Hireko ng inspirasyon mula sa puno sa gitna ng nayon. Sa gabi, inanunsyo ni Hireko na ang kanilang nayon ay opisyal na pinangalan ng Great Tree Village, at upang gunitain ang gabi, inilabas ni Hireko ang alak na ginawa hindi pa nagtatagal ang nakalipas. Sa mga tagay, si Hireko ang naging pinuno ng Great Tree Village. Ngayong gabi, ang lahat ay may labis na kasiyahan, at ipinapakita ang kanilang pagkahilig para sa espesyal na gabing ito. Desidido si Hireko na dapat niyang protektahan ang mga taga-nayon sa harap niya. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting umaangkop ang lahat sa kanilang trabaho. Isang araw, ang anghel na namamahala sa pagpapatrolya ay nagulat na si Bizel, ang mensahero ng Demonic Kingdom ay dumating. Inihanda ni Bizel ang regalo na inihanda niya, na nagsasabi na siya ay dumating upang maghatid ng mensahe sa Panginoon dito, sa ngalan ng Panginoon ng Demon King, at gusto niyang makipag-usap sa Panginoon tungkol sa pagmamay-ari ng lupain. Naalala agad ni Hireko na sinabi ni Rue na ang kanilang bukid ay nasa loob talaga ng teritoryo ng Demon King. Hinulaan ni Hireko na maaaring sinusubukan ng Demon King na hilingin sa kanya na magbayad ng buwis,
kaya agad siyang nag-alok na ibigay ang 10% ng ani ng bukid bilang buwis kung papayagan siya ng Demon King na manirahan dito. Bahagyang nagulat si Bizel nang marinig ang mga salita ni Hiriko, ngunit mabilis siyang sumang-ayon. Kasunod nito, pumirma ng kontrata ang dalawa. Pagkaalis ni Bizel, tuwang-tuwa ang lahat sa nayon, at pinupuri nila si Hiriko sa kanyang desisyon. Noong nakaraan, ang iba ay kailangang magbayad ng 50% hanggang 60% ng ani bilang buwis, at kailangan lang nilang magbayad ng 10% ng ani kapalit ng proteksyon ng Demonic Kingdom. Bukod, ang regalo mula kay Bizel ay isang napakahalagang panlunas sa lahat, na maaaring magpagaling ng maraming pinsala. Hindi tulad ng mga taong nagsasaya sa Great Tree Village, medyo natarante si Bizel. Lumalabas na pagkatapos malaman na madaling talunin ni Hiriko ang Wyvern, binalak nilang ibigay ang lupa kay Hiriko. Nang makita niya ang Vampire Princess, at ang pinakamakapangyarihang anghel sa nayon, pati na rin ang matataas na antas ng mga elves, at anghel Demon Wolves, mas naging sigurado siya sa kanyang mga ideya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-alok si Hiriko na magbayad ng buwis, at magpasakop sa hari ng demonyo. Si Bizel ay hindi nangahas na suwayan ang mga salita ni Hiriko, at maaari lamang siyang sumang-ayon sa kanyang kahilingan. Sa kabutihang palad, si Hiriko ay palakaibigan at binigyan siya ng ilang mga espesyalidad bago umalis. Sa oras na ito, natuklasan ni Bizel na ang tel ang ginamit sa pagpackage ng espesyalidad ay gawa sa seda ng demonyong gagamba, at ayon sa alamat, ang demonyong gagamba na ito ay kasing lakas ng demonyong hari. Ngayon, ang mga tao sa Demonic Kingdom ay nagiging mas takot kay Hiriko. Sa sandaling ito, may mga bagong bisita sa Great Tree Village, isang asul na dragon at ang kanyang mga tagapaglingkod, na nakatira sa timog ng nayon, at nakita rin nila si Hiriko na natalo ang Wyvern noon, kaya pumunta sila upang ipakita ang kanilang pabor. Espesyal silang naghahanda ng espada bilang regalo na pambati. Ang asul na dragon ay nagbabago sa anyo ng tao, at sumasaludo kay Hiriko. Ang kanyang pangalan ay Drime, at siya ay mula sa angkan ng dragon. Nang marinig na kapitbahay niya si Drime, naghanda si Hiriko ng masarap na alak para aliwin si Drime. Si Drime ay nasakop ng alak, na naglalaman ng amoy ng katawan ng mga kagandahan ng lahat ng lahi. Pagkatapos makipag-usap sa isa't isa, naging matalik silang magkaibigan, at binigyan ni Hiriko si Drime ng maraming mansanas bago siya umalis. Maya-maya, isang grupo ng mga beastman ang dumating sa village. Nakatira sila sa bundok sa silangan ng nayon, at dumating sila sa oras na ito upang bumuo ng magandang relasyon sa nayon. Dahil hindi alam ng grupong ito ng mga beastman ang tungkol sa etiquette, hindi sila nagdadala ng regalo pagdating nila, at halos tretuhin sila bilang mga kaaway ng mga taga-nayon ng Great Tree Village. Sa kabutihang palad, walang pakialam si Hiriko tungkol dito, at ang grupo ng mga bisita ay nasisiyahan sa masasarap na pagkain sa ilalim ng kanyang kaayusan. Pagkatapos kumain at uminom ng sapat, sinabi ng mga beastman ang dahilan ng pagbisitang ito. Lumalabas na nabubuhay sila sa pakikipagkalakalan sa mga kalapit na nayon ng tao sa mga supply na nakuha nila sa pamamagitan ng pangangaso at pagmimina. Gayunpaman, dahil sa ilang mga hindi pagkakaunawaan, ang kanilang kalakalan ay huminto ngayon. Kamakailan, inanunsyo ng Demonic Kingdom ang lokasyon ng kanilang bagong teritoryo, ang Great Tree Village. Ang grupong ito ng mga beastman ay nagnanais na kaibiganin ang nayon, at maging mga bagong kasosyo nito sa kalakalan. Ang mga beastman ay maaaring magbigay ng maraming mga item at materyales na gawa sa ore, na kailangan ng Great Tree Village, at nagkataon na ang mga beastman ay kulang sa pagkain. Kaya naabot ng dalawang nayon ang isang kasunduan sa kalakalan, at ang Great Tree Village ay nagpapalitan ng pagkain para sa mga materyales na ito. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng unang pangangalakal, at balak ni Hiriko na pumunta upang makipag-trade sa kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Ru, na nagsasabing ang pinuno ay madaling nasa panganib kung siya ay nagmamadali sa teritoryo ng iba. Kaya't sila ay gumawa ng palabunutan, at sa huli, si Tia ang naghahatid ng mga paninda. Si Drime ay palaging pumupunta para uminom mula nang uminom siya ng masasarap na alak. Nang marinig niya na ang Great Tree Village ay kailangang maghatid ng mga kalakal sa ibang mga nayon, agad siyang nag-alok na tumulong sa paghahatid ng mga kalakal. Ito ay orihinal na nangangailangan ng 10 araw upang makarating sa teritoryo ng mga beastman, at sa tulong ni Drime, ang mga kalakal ay naihatid ng wala pang 1 araw. Hindi nagtagal, natapos ni Tia ang pangangalakal at bumalik sa nayon. Napakasikat ng mga pananim ni Hiriko kaya mabilis silang naubos. Samantala, iminungkahi ng mga beastman na ayusin ang 20 beastman na manirahan sa Great Tree Village, na lahat ay sinasabing babae. Iniisip ni Hiriko ang katotohanan na ang kanyang nayon ay talagang kulang sa lakas ng tao, ngunit sa palagay niya ay napakaraming babae sa nayon, kaya't naglagay siya ng karagdagang kondisyon, na ang ilang mga kabataang lalaki ay dapat ding ayusin upang lumipat sa nayon. Nang maglaon, nagpadala ang mga beastman ng isang grupo ng mga cute at sexy na magagandang beast girls, at nagpadala sila ng ilang mga lalaki ayon sa kondisyon, ngunit ang mga lalaking ito ay talagang napakabata. Nababahala si Hiriko, ngunit ang mga magagandang elven na babae ay labis na nasasabik,
iniisip na sa isa pang 5 hanggang 10 taon, ang maliliit na batang ito ay lalago na sa mga matatanda, upang ang mga elves ay maaaring magparami. Pagkalipas ng ilang araw, narinig ni Hireko ang tunog ng labanan malapit sa nayon, at sinabi sa kanya ng anghel na namamahala sa pagpapatrolya na ito ay Super Warcraft Grappling Bear at Bloody Viper na nakikipaglaban sa malapit. Kung noon sana ay matatakot agad si Hireko, pero ngayon ay naka-adjust na siya sa kanyang kapangyarihan at may isang naiisip sa kanyang isipan, ibig sabihin, makakain kaya niya ang 2 halimaw. Ginagamit ni Hireko ang kanyang omnipotent farming tool para patayin ang 2 halimaw sa isang atake, na ikinagulat ng mga taga-nayon. Hindi nagtagal, gumawa si Hireko ng masarap na karne ng oso at ahas gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Masayang kumakain ang mga taga-nayon at mas hinahangaan nila si Hireko. Di nagtagal, dumating ang isang grupo ng mga dwarf upang ipahayag ang kanilang pagnanais na manirahan sa Great Tree Village. Nabalitaan na pala nila na may sobrang sarap na red wine sa Great Tree Village, at ang mga dwarf ay mahilig uminom ng alak. Maaari silang magtimpla ng corn whiskey kapalit ng pagiging residente ng Great Tree Village. Simula noon, isa na namang lahi ang naging miyembro ng Great Tree Village. Di nagtagal, ang mga dwarf ay nagtimpla ng mais na whiskey na may masaganang pagkain sa nayon, at sa gabi, nagdaraos sila ng isang salusalo kasama ang mga taga-nayon. Iniisip ang katotohanan na sa wakas ay mayroon na silang ilang mga lalaki sa nayon, si Hireko ay lihim na nagtanong sa mga dwarf na ito kung may mga dilag na gusto nila. Ngunit sinasabi nila sa kanya na gusto lamang nila ang mga dilag na may balbas. Nang marinig ito, maaari lamang maghinagpis si Hireko na ito ang agwat ng kultura. Ang kapayapaan ay tumatagal lamang ng ilang araw, at isang aksidente ang naganap. Isang araw, may 2 dragon sa labas ng nayon. Lumalabas na madalas na pumupunta si Drime ng Dragon Clan sa Great Tree Village para uminom, dahilan upang isipin ng kanyang asawa at anak na siya ay nanloloko. Matapos malaman ang katotohanan, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam nila. Nang lumitaw ang asawa ni Drime ngayon, kung hindi dahil sa tulong ng dati niyang kaibigan, ang gagamba sa nayon, baka napatay siya ni Hireko. Dahil hindi niya nabaliwala ang nakakatakot na puwersang ito, nagpasya siyang iwanan ang kanyang anak na si Lastismon sa nayon, sa pag-aakalang ito ay pinakamahusay kung ang kanyang anak na babae ay maaaring mahulog sa isang relasyon kay Hireko. Simula noon, nanatili na rin si Lastismon sa Great Tree Village. Napakalakas ni Lastismon na lagi niyang sinisira ang mga pananim habang nagtatrabaho. Nang maglaon, natuklasan ni Hireko na pamilyar siya sa etiketa at iba pang mga pamantayan, kaya inilagay niya siya sa pamamahala ng mga diplomatikong relasyon sa nayon. Natuklasan ni Bizel, ang messenger ng Demonic Kingdom na ang diplomat ng Great Tree Village ay mula sa nakakatakot na Dragon Clan, at muli siyang nabigla sa kapangyarihan ng Great Tree Village. Nang umuwi si Bizel, nagpasya siyang ipadala ang kanyang anak na si Florem sa Great Tree Village, upang makakuha ng higit na impormasyon. Si Florem ay natatakot sa mga miyembro sa unang araw na dumating siya sa nayon. Nakikita niya ang mga anghel, matataas na antas na elves, impyernong lobo, at demonyong gagamba, at ito ay magiging maraming beses na mas malakas kaysa sa kaharian ng demonyo kung ang lahat ng lahi ay magsanib puwersa. Nang marinig na kayang talunin ng punong nayon ang mga dragon ng mag-isa, lalo siyang natakot kay Hireko. Isa lang ang nasa isip niya, ang magkaroon ng magandang relasyon sa Great Tree Village. Simula noon, ang Great Tree Village ay mabilis na lumago. Isang araw, gustong kainin ni Hireko ang seafood hot pot, kaya ipinadala niya si Florem at ang diplomat na si Lastismon sa malalayong dagat upang makipagkalakalan sa isang lokal na mangangalakal ng seafood. Di nagtagal, pumunta ang mangangalakal ng seafood sa Great Tree Village para pumirma ng kontrata, at bumuo ng pangmatagalang relasyon sa kalakalan sa kanila. Ang dahilan kung bakit walang pag-aalinlangang sumang-ayon ang mangangalakal ng pagkaing dagat ay natakot siya sa nakakatakot na kapangyarihan ng nayon, at talagang mataas ang kalidad ng mga pananim sa nayon. Pagkatapos nito, dumating ang isa pang dragon sa Great Tree Village. Ang dragon na ito ay talagang kapatid ni Drime, si Hakuren, na nakarinig na ikakasal si Drime sa kanyang anak na babae sa pinuno ng Great Tree Village, kaya pumunta siya upang subukan ang lakas ni Hireko. Higit sa lahat, mas bata si Lastismon ng 900 taon kay Hakuren, at ayaw niyang makahanap ng manliligaw ang kanyang pamangkin ng mas maaga kaysa sa kanya. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Hakuren, pinasaya ni Hireko si Hakuren. Narinig ni Hakuren na ang Great Tree Village ay may espesyal na laro na tinatawag na mahjong bilang karagdagan sa masasarap na pagkain, at pagkatapos ay hiniling niya kay Hireko na isama siya upang maglaro, kaya kinuha ni Hireko sina Hakuren, Drime, at Lastismon upang maglaro ng mahjong ng magkasama. Upang gawing mas nakakatawa ang mga bagay, nagpasya silang maghubad ng isang piraso ng damit para sa bawat pagkatalo. Sa huli, si Hireko ay hindi nanalo sa laro, at sa wakas ay hubot-hubad. Pagkatapos ng gabing ito, nagpasya si Hakuren na manatili sa Great Tree Village. Natuklasan ni Hireko na may talento si Hakuren sa pagiging guro, at inilagay niya kay Hakuren ang pag-aaral ng mga bata sa nayon. Bilang karagdagan, may isa pang kawili-wiling pangyayari sa nayon.
Nang ang mga demonyong lobo ay nagpatrolya, natuklasan nila ang mga babaeng Lamias, na nag-aalok na magpasakop sa Great Three Village upang maiwasan ang pagsalakay. Natuklasan ni Hireko na ang mga Lamia ay may talento sa transportasyon, at mula noon, sila ay naging isang transport party sa Great Three Village, na tumutulong sa pagdadala ng mga supply sa iba't ibang lungsod. Sa sandaling ito, si Yuri, ang anak ng demonyong hari, ay nakikipag-usap sa tatlong maharlika kung paano aatakihin ang Great Three Village. Kaibigan pala ng anak ng Demon King si Florem. Natuklasan niya na si Florem ay matagal nang hindi umuwi, iniisip na si Florem ay kinidnap ng mga tao sa Great Three Village. Kaya balak niyang maglunsad ng pag-atake para maibalik si Florem. Si Florem ay naging treasurer ng Great Three Village, at narinig niya ang balita mula sa kanyang ama sa tamang panahon. Sa tulong ng mga Lamia, matagumpay niyang napatakas sa takot ang hukbo na sinusubukang salakayin ang nayon. Upang maiwasang mangyari muli ang mga ganitong insidente, dinala ni Florem si Yuri at ang tatlong maharlika na babae upang bisitahin ang Great Three Village, at pagkatapos malaman ang tungkol sa nakakatakot na kapangyarihan ng Great Three Village, hindi na nangahas ang mga babae na pukawin ang Great Three Village. Nalaman din ni Yuri mula sa Florem na nagboluntaryo si Florem na manatili sa Great Three Village sa halip na mabantaan. Hindi lamang ang nayon ay may iba't ibang masasarap na pagkain, ngunit ang mga tao sa nayon ay napaka-friendly, kung saan siya ay nananatili dito. Ang tatlong maharlikang kapatid na babae ay nag-alok na manatili bilang mga subordinate ni Florem, at matagal na silang pagod sa intriga sa pagitan ng mga maharlika sa lungsod. Pagkatapos nito, bumalik sa kapayapaan ang Great Three Village. Habang lumilipas ang panahon, darating ang taglagas. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang mangolekta ng pagkain para sa taglamig. Nalaman lamang nila na kahit punuin nila ang bodega, mayroon pa rin silang malaking halaga ng dagdag na pagkain. Nagpasya sina Hakyuran at Lastismo na ibigay ang ilan sa dagdag na pagkain sa kanilang malayong mga magulang. Nang bumalik si Hakyuran sa Great Three Village, kinuha niya ang isang grupo ng mga elf sa bundok. Ang mga mountain elf na ito ay orihinal na nanirahan sa isang malayong bundok, kung saan bihira ang pagkain at mga supply, at ang mga mountain elf na ito ay halos hindi na makaligtas. Nang makita ang mga kawawang elves na ito, nilayo ni Hakyuran na hayaan silang lumipat sa Great Three Village. Iniisip ng mga elves ng bundok na ito na matutulungan nila ang nayon sa pangangaso gamit ang kanilang mga kasanayan sa pangangaso. Gayunpaman, ang sinumang nilalang sa Death Forest ay mas makapangyarihan kaysa sa kanila, at sa tuwing lalabas sila upang manghuli, hindi lamang sila nakakakuha ng wala, ngunit madalas din silang nasugatan. Sa kabutihang palad, nalaman ni Hireko na ang mga elves ng bundok na ito ay makakahanap ng luwad na angkop para sa paggawa ng palayok, dahil sila ay nanirahan sa mga bundok sa mahabang panahon. Sa huli, inatasan niya silang gumawa ng palayok sa nayon. Maya-maya, dumating na ang taglamig. Napansin ng mga taga-nayon na tila may sakit si Ru. Siya ay gustong sumuka sa lahat ng oras, at ayaw niyang kumain ng anuman maliban sa ilang maaasim na bagay, tulad ng mga kamatis. Hinulaan ng babaeng beast na katabi niya na maaaring buntis si Ru. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon nang malaman na buntis si Ru. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magpahinga si Ru. Kung sino ang ama ng bata, siguradong si Hireko iyon. Di nagtagal, nawala ang taglamig, at lumalaki ang tiyan ni Ru. Si Hireko ay nagmamalasakit sa kalusugan ni Ru araw-araw, kaya't napakasarap ng pakiramdam ni Ru. Ngayon, ang Great Three Village ay karaniwang nabuo. Ang mga kasambahay ay may pananagutan sa paglilinis at pagluluto sa loob ng bahay. Dahil pinipilit nilang gumising ng mas maaga kaysa sa punong nayon, kailangang bumangon si Hireko kaagad, kung hindi ay pagod na pagod ang mga katulong. Napaka-espesyal din ng tatlong anghel na namamahala sa patrol work. Magaganda sila at malakas sa labanan, ngunit tamad sila sa labas ng trabaho. Hindi sila magaling sa gawaing bahay, at maging ang kanilang mga damit ay nilalabhan ng mga butiki. Ginagamit din ni Hireko ang kanyang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka upang gumawa ng mga props, kabilang ang mga laruan para sa mga bata sa nayon, at kasangkapan. Regular ding ginaganap ang pagsasanay sa pakikipaglaban sa nayon, kung sakaling sumalakay ang kalaban. Sa panahong ito, natuklasan ni Hireko na mula nang mabuntis si Ru, sa tuwing maliligo siya, may mga elven na dilag na pumapasok sa kanyang silid. Parang gustong magkaanak ng mga elven beauties na ito kay Hireko. Ito ay gumagawa sa kanya ng napakawalang magawa. Isang araw, isang bagong panauhin ang dumating sa nayon, at nang matagpuan siya ni Hireko, siya ay nakayuko sa estatwa ng Diyos na inukit ni Hireko. Lumalabas na ang panauhin na ito ay ang vampire progenitor, na libu-libong taong gulang, at maaaring ituring na elder ni Ru. Nabalitaan niyang buntis si Ru at binisita siya. Ayon sa kanya, pinagpala siya ng Diyos ng mundong ito nang siya ay isilang, kaya't iginagalang niya ang Diyos. Nang makitang gusto ng vampire progenitor ang rebulto ng Diyos, nagpasya si Hireko na magukit ng kopya ng rebulto, at ibigay ito sa vampire progenitor. Bilang kapalit, binigyan siya ng vampire progenitor ng isang mamahaling piano. Nang maglaon, pumunta si Hireko sa isang merchant at bumili ng ilang murang piano para sa karaniwang pagsasanay.
Mula noon, ang mga taga-nayon ay nagkaroon ng isa pang kawili-wiling kurso. Ang mga babae sa Demonic Kingdom ay bihasa sa pagtugtog ng piano, at tinuturuan nila ang mga taga-nayon na tumugtog ng piano sa oras ng pahinga. Lumipas ang oras at pagkaraan ng ilang buwan, malapit nang dumating ang araw ng panganganak ni Ru. Upang ipagdiwang ang pagdating ng sanggol, ang mga taga-nayon ay naghahanda ng iba't ibang mga regalo para kay Ru. Ang gagamba ay gumawa pa ng damit para sa sanggol. Si Hireko ay nasa tabi ni Ru, at ang dalawa ay nangangarap tungkol sa kanilang magandang hinaharap na buhay magkasama. Noon lang, biglang nakaramdam ng sakit si Ru, at oras na para manganak. Agad na tumawag si Hireko sa mga taga-nayon para humingi ng tulong, at sa pagsisikap ng lahat, ang sanggol ay ipinanganak na malusog. Nang hawak ni Hireko ang sanggol, tuwang-tuwa siya. Sa kanyang nakaraang buhay, nakahiga siya sa isang hospital bed dahil sa sakit, at namuhay siyang mag-isa. Sa buhay na ito, mayroon siyang asawa at ang kanyang anak, at ipinangako niya na hayaang lumaking malusog ang kanyang anak. Ang pagdating ng sanggol ay nagdulot ng sigla sa Great Tree Village, at lahat ng mga taga-nayon ay labis na nagustuhan ang sanggol na ito. Habang lumalaki ang Great Tree Village, si Hireko bilang pinuno ng nayon, ay kailangang pangasiwaan ang bawat trabaho at deal, na nagpapabisi sa kanya. Kung magpapatuloy siya sa ganito, hindi na niya makakasama ang kanyang asawa at anak, kaya nag-iisip siya ng magandang plano. Isang araw, tinipon niya ang lahat at nagmungkahi ng isang bagong sistema, na kung saan ay upang palitan ang mga item sa pera na kanilang ginagawa. Sa una, maaari silang makakuha ng 3 espesyal na barya, na maaari nilang ipagpalit para sa kanilang mga paboritong bagay, maging ito ay alak, pagkain, o kasangkapan. Sa pagdaragdag ng sistema ng pananalapi, ang mga patakaran ng Great Tree Village ay nagiging mas standardized. Si Hireko ay sa wakas ay nakaluwag-luwag. Di nagtagal, nagdaos ng piging ang Great Tree Village para ipagdiwang ang pagdating ng sanggol. Ang mga dwarf ay nagdadala ng kanilang sariling espesyal na red wine, at lahat ay umiinom ng napakasaya ng gabing iyon. Narinig ng ibang mga bansa at puwersa na ang pinuno ng Great Tree Village ay nagkaroon ng sariling sanggol, at nagsimula silang maghanda ng kanilang sariling mga regalo. Ang Great Tree Village ay naging isang napakalakas na puwersa sa mundong ito. Bilang karagdagan, maraming tao sa mundong ito ang gustong sumali sa mayamang Great Tree Village. Sa mungkahi ng lahat, nagpasya si Hireko na patuloy na palawakin ang kanyang teritoryo, at magtayo ng bagong nayon sa tabi ng Great Tree Village, na ginagamit upang tulungan ang mga walang tirahan na refugee. Umaasa siya na mas marami pa siyang matutulungan gamit ang sarili niyang lakas. Ang mga taga-nayon ay masigla, at nais nilang iparamdam ang masayang buhay ng Great Tree Village sa mga nagdurusa. Ito ang katapusan ng anime na ito, ngunit hindi ang katapusan ng Great Tree Village. Dadalhin ni Hireko ang makapangyarihang kasangkapan sa pagsasaka at ang pag-asa para sa hinaharap upang matulungan ang lahat sa mundong ito. Sa halip na magalit sa mundo para sa sakit na dinanas niya sa kanyang nakaraang buhay, tinatrato ni Hireko ang lahat ng may kabaitan. Ang mga malalakas na tao ay hindi dapat gumamit ng kanilang sariling kapangyarihan para mang-api sa iba, ngunit dapat maging mabait sa mundo kahit na naranasan ang mga paghihirap ng buhay tulad ni Hireko. Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang binata na nagngangalang Takemiya Hanoka, na mukhang matamlay at walang inspirasyon sa pamumuhay ng kanyang mga araw sa paaralan. Si Takemiya ay palaging pumupunta sa paaralan sa pamamagitan ng bus, at madalas na nakakasalamuha ang kanyang mga kaklase. Isa sa kanila ay isang babae na nagngangalang Ayaka Kagiri, ang pinakasikat na estudyante sa kanyang paaralan. Magkatabi sina Takemiya at Ayaka sa school. Gayunpaman, hindi sila nag-uusap sa isa't isa. Minsan ay hindi sinasadyang nalaglag ni Ayaka ang kanyang pambura. Gayunpaman, nang kukunin ito ni Takemiya at ibalik ng dalaga, naging target ng pambubuli si Takemiya ng kanyang mga tagahanga dahil itinuring siyang abala. Habang gumagawa ng picket duty, aksidenteng nakakita si Takemiya ng teddy bear na nagsasabing babagsak sa kanya ang school building. Sure enough, hindi nagtagal, may biglang sumulpot na school building at muntik nang mahulog kay Takemiya. Si Takemiya, na inakala na siya ay mamamatay na, sa wakas ay natanto na may nagligtas sa kanya, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Ayaka. Pagkatapos ay sinabi ni Ayaka kay Takemiya na siya ay isang witch, at ang kanyang trabaho ay protektahan siya. Sa ibang lugar, nakita ang mga witch na nagsagawa ng pag-atake kay Takemiya. Nang mabigo sa unang pag-atake, inutusan nila ang isang hukbo ng mga robot na kuneho na sundalo na salakayin sina Ayaka at Takemiya. Gayunpaman, nang si Ayaka ay nakaharap sa hukbo ng mga kuneho, nagawa ni Takemiya na makapasok sa kanilang bitag. Sinubukan ni Takemiya na maging kalmado nang papatayin na siya ng tropang kuneho, dahil akala niya ay panaginip lang ang lahat. Hindi nagtagal, si Ayaka na napagtanto na nasa panganib si Takemiya, ay agad na pumunta doon upang tulungan siya.
Si Takamiya, na iniisip pa rin na ang pag-atake ay isang panaginip, pagkatapos ay sinabi kay Ayako na siya ay napakaganda, kahit na siya ay nasa kanyang panaginip. Nagpasalamat din siya kay Ayako dahil handa itong iligtas ang isang taong kasing karaniwan niya. Pagkatapos ay tumugon si Ayako sa mga salita ni Takamiya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang lahat ay totoo at ang pagprotekta sa kanya ay ang kanyang misyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, sabay na umuwi sina Takamiya at Ayako mula sa paaralan, kung saan ipinahayag ni Ayako na ang kanyang misyon ay protektahan siya dahil siya ang kanyang master. Si Takamiya na nakarinig nito, ay natahimik at naguguluhan kung bakit ang isang tulad niya ay maaaring maging master ng isang maganda at sikat na babae tulad ni Ayako. Kinabukasan, habang papunta sa paaralan, nagulat si Takamiya sa appearance ni Ayako na nagsabing gusto nitong maupo sa tabi niya. Nang makita si Takamiya na nakaupo malapit kay Ayako ay ikinairita at pinandilatan siya ng mga fans ni Ayako. Dahil laging malapit sa kanya si Ayako, parang hindi siya komportable dahil lahat ng fans ni Ayako ay tutol sa kanya. Hindi man lang sila nagdalawang isip na ibuli si Takamiya sa harap ni Ayako. Dahil ang trabaho ni Ayako ay protektahan si Takamiya mula sa mga masasamang witch, walang ginagawa si Ayako para ipagtanggol si Takamiya mula sa kanyang mga bully. Si Takamiya, na hindi nakatiis sa pambubuli na nararanasan, ay tumakbo papalayo kay Ayako. Habang nag-iisa, nakilala ni Takamiya ang isang batang babae na nagngangalang Tanpopo Koraishi, na lumabas na isang tower witch. Si Tanpopo ang witch na umatake kay Takamiya kahapon. Sinamantala niya ang pagkakataong kidnapin si Takamiya. Gayunpaman, ang kanyang aksyon ay agad na nahuli ni Ayako na pagkatapos ay nagligtas kay Takamiya. Nagalit si Tanpopo, sa kainutusan ng buong hukbo ng mga kuneho na patayin sila. Pagkatapos ay sinubukan ni Ayako na protektahan si Takamiya mula sa sugat ng matalim na espada ng hukbo ng kuneho gamit ang kanyang sariling katawan. Nang makita ang nasugatan na si Ayako, nakonsensya si Takamiya sa hindi pagsunod sa kahilingan niyang manatili sa tabi niya, anuman ang mangyari. Si Ayako, na nakakita kay Takamiya ay mukhang labis na nalungkot, pagkatapos ay hiniling sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, ginamit ni Ayako ang kanyang magic power para sirain ang buong hukbo ng mga kuneho sa isang malaking pagsabog. Ang hukbo ng kuneho ay natalo, ngunit si Tanpopo ay nakatakas. Matapos ang insidenteng iyon ay bumalik sa normal ang lahat, pati na ang katawan ni Ayako na hindi man lang nasaktan, at sabay silang umuwi. Kinabukasan, nagulat si Takamiya sa paglitaw ng 5 transfer students sa kanyang klase, isa na rito si Tanpopo. Ang iba pang 4 na transfer students, sina Kana Otsugi, Rin Kazeri, Katetsu Katsura, at Mei Manoa, ay pawang mga tower witches tulad ni Tanpopo. Isang araw, nagulat si Takamiya na papunta sa kanyang klase, sa presensya ni Ayako na nagpapahirap sa 4 na tower witches para malaman ang pakay nila dito at ang dahilan ng pag-atake nila kay Takamiya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ayako kay Takamiya na ginamit niya ang kanyang mahika upang mapunta si Takamiya doon nang hindi namamalayan. Pagkatapos ay tinanong ni Takamiya ang Tower Witches kung bakit gusto nila siyang patayin. Pagkatapos ay isiniwalat ni Tanpopo na nais nilang makuha ang mga puting bagay sa loob ng katawan ni Takamiya. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang isa sa mga Tower Witches, si Mei Manoa, ay dumating doon upang palayain ang kanyang mga kaibigan at kinidnap si Takamiya. Nagawa ni Mei na gambolain si Ayako at ilayo si Takamiya doon. Si Ayako na nakakaalam nito ay hindi na lamang umimik at agad na hinabol si Mei. Nagawa ni Ayako na makorner si Mei at tila hindi nabigla sa mga pag-ataking inilunsad sa kanya ni Mei. Pagkatapos ay tinangka ni Mei na patayin si Takamiya sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang kasama na aso na kagati ng leeg ni Takamiya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi si Takamiya ang nasaktan sa kagat kundi si Ayako. Sinasamantala ni Ayako ang sandali na naging paabaya si Mei dahil nagulat siya sa nangyari, pagkatapos ay binaliktad ni Ayako ang mga bagay-bagay at sinugod si Mei. Si Mei, na parang na-corner, sa wakas ay nagpa siya na tumakas mula doon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, napagtanto ni Ayako na ang mga panganib sa paligid ni Takamiya ay dumarami, at kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga pag-atake. Dahil alam na siya ay tinutukan ng mga masasamang witch, nakiusap si Takamiya kay Ayako na turuan siya ng mahika upang maprotektahan niya ang kanyang sarili at hindi na kailangan pang abalahin pa si Ayako. Di nagtagal pagkatapos ng insidente, nakipag-date si Takamiya sa paligid ng bayan kasama si Ayako, kung saan ipinapalagay niya na tuturuan siya nito tungkol sa witchcraft.
Pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya ni Ayaka ang tungkol sa salungatan sa mundo ng wizard sa pagitan ng Tower Witches at Workshop Witches. Ang Tower Witches ay mga witch na gumagamit ng magic para sa kanilang sariling mga dahilan. Napakakaunti lang ang pagpapahalaga nila sa mundo at mga tao, at palaging ginagamit ang kanilang mahika para sa masasamang layunin. Samantala, ang Workshop Witches ay mga witch na tinuturuan sa witchcraft workshops, at sinanay upang pigilan ang mga masasamang kaganapan na ginawa ng Tower Witches sa alinmang pangunahing lungsod saan man sa mundo. Ang Workshop Witches ay nagtatayo ng mga workshop sa mga lungsod kung saan maraming tao ang nagtitipon at nakatira, at magbantay para matiyak na walang magic user ang gumagamit ng kanilang magic para sa kasamaan. Habang sinasamahan si Ayaka sa pamimili, aksidenteng nakita ni Takamiya ang isang babaeng tumutulong sa isang batang babae. Nang makita ang kabaitan at sinseridad na ipinakita niya, naantig si Takamiya. Gayunpaman, nang makita niya si Takamiya, agad niyang nalaman na si Takamiya ang kanyang pakay, at agad na tinawagan ang kanyang mga kaibigan upang salakayin siya. Ang babaeng iyon ay isang Tower Witch, tulad ni Tanpopo at ng kanyang barkada. Nang malaman ito ni Ayaka, agad niyang iniligtas si Takamiya at ang batang babae na hindi sinasadyang nasangkot sa insidente. Madaling talunin ni Ayaka silang lahat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tinanggap ni Ayaka si Takamiya bilang kanyang mag-aaral at nangakong tuturuan siya tungkol sa mahika. Pagkatapos ay inanyayahan ni Ayaka si Takamiya sa kanilang paaralan upang puntahan ang chairwoman, si Kazane Kagari, na kahaliling ina ni Ayaka at ang pinuno ng Workshop Witches sa lungsod. Pagkatapos ng isa pang mabilis na pakikipagtagpo kay Tanpopo at Sagang, sinimulan ni Ayaka ang pagsasanay kay Takamiya kung paano gamitin ang kanyang sariling nakatagong kapangyarihan ng witch, kabilang ang kakayahang magtago sa simpleng paningin at lumipad sa isang walis. Sa kabilang banda, dahil sa malapit na relasyon nila ni Ayaka, lalo na nang madalas itong turuan ng magic, si Takamiya ang laging target ng pambubuli sa paaralan. Maging ang locker ni Takamiya ay napuno ng mga pananakot na sulat mula sa mga tagahanga ni Ayaka na napupuot kay Takamiya dahil laging nasa paligid niya si Ayaka. Sinubukan ni Takamiya na masanay sa panliligalig na nakuha niya mula sa kanyang mga keskwela. Ngunit gayunpaman, si Takamiya ay madalas na nakakaramdam ng pagkabigo at pag-iisip. Sa katunayan, ayon sa kanya, ang pambubuli na ginawa ng kanyang mga keskwela ay kasing takot ng pisikal na banta ng mga Tower Witches na gustong pumatay sa kanya. Habang nasa bus kasama si Ayaka, nakilala ni Takamiya ang isang makapangyarihang Tower Witch na nagngangalang Kronwar Schwarz. Hindi tulad ni Tanpopo at ng iba pa, medyo makapangyarihan si Kronwar, kung saan madali niyang maparalisa ang mga galaw ni Ayaka. Pagkatapos ay sinaksak ni Kronwar si Takamiya sa tiyan para saktan si Ayaka. Nang makita si Ayaka na nasugatan at nawalan ng malay, sinubukan ni Takamiya na tulungan siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kronwar kay Takamiya na ginagamit ni Ayaka ang diskarteng damage transfer, upang ang anumang sugat o sakit na maranasan ni Takamiya, ay mailipat sa katawan ni Ayaka. Ipinaliwanag pa niya na hindi biglang ginamit ni Ayaka ang teknik na ito ng walang dahilan, dahil nakagawa na ng kontrata si Ayaka kay Takamiya para mahiram niya ang dakilang kapangyarihan na mayroon si Takamiya. Nangako si Kronwar sa kanya na ililigtas niya si Ayaka, hanggat handa siyang lumunok ng misteryosong candy para mabuksan ang dakilang kapangyarihang nakatago sa kanyang katawan. Gayunpaman, bago makuha ni Kronwar ang kanyang nais, tumayo si Ayaka at agad na inilagay ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake kay Kronwar. Ngunit nakatakas si Kronwar, at nawala ng malay si Ayaka. Di nagtagal, dinala si Ayaka sa ospital upang gamutin ang kanyang mga sugat. Dahil alam na palaging magkakaroon ng damage, si Ayaka mula sa bawat sugat na kanyang nararanasan, nakonsensya si Takamiya at determinadong lumakas upang maprotektahan ang kanyang sarili. Dumukot si Takamiya sa kanyang bulsa at nakita ang candy na ibinigay sa kanya ni Kronwar, pagkatapos ay nagpasya siyang itago ang candy. Pagkatapos noon, nagsimulang magturo ng basic magic si Ayaka kay Takamiya, kung saan sasaniin muna nila ang pangangatawan ni Takamiya sa pamamagitan ng pagdadala sa katawan ni Ayaka. Sa kabilang banda, si Tanpopo at Anggang ay tila sangkot sa isang hindi pagkakaunawaan sa isa pang Tower Witches na sumalakay kay Takamiya sa isang shopping center kanina. Ang mga witches ay tila sadyang dumating sa paaralan at itinago ang kanilang mga sarili bilang mga transfer student upang kunin ang mga puting bagay, na siyang makapangyarihang kapangyarihan ni Takamiya. Bumalik kina Ayaka at Takamiya na nagsasanay sa gym ng paaralan, kung saan hiniling sa kanya ni Ayaka na kumuha ng walis mula sa loob ng robe.
Gayunpaman, gaano man karaming beses niyang sinubukan, palaging nabigo si Takamiya. Pagkatapos ay sinabi ni Ayaka kay Takamiya na hindi sila makikita ng mga ordinaryong tao kung nakasuot sila ng mga robe. Dahil ang school gym ay gagamitin ng mga mag-aaral na gustong mag-ehersisyo, si Ayaka at Takamiya ay napupunta sa ibang lugar gamit ang mga walis. Nang naggabi na, nakita ni Takamiya ang isang batang babae na binubuli. Pagkatapos ay hiniling ni Takamiya kay Ayaka na tulungan ang babae. Ngunit tumanggi si Ayaka at sinabi na ang pagpaparusa sa mga bully ay tungkulin ng pulisya. Si Takamiya na desididong patuloy na tulungan ang babae, saka sinubukang palabasin ang kanyang walis at sa wakas ay nagtagumpay ito. Kahit na hindi pa siya natutong sumakay ng walis tulad ng isang profesional na salamangkero, tila hindi nahirapan si Takamiya na gawin ito. Gayunpaman, nang tutulungan na sana ni Takamiya ang babae, laking gulat niya nang malaman niyang ang mga nambubuli ay ang Tower Witches. Madali din nilang mapabagsak si Takamiya. Dahil alam niyang nasa panganib si Takamiya, agad na sumugod si Ayaka para iligtas siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang isang malakas na Tower Witch na nagngangalang Medusa, na dahan-daang binubuksan ang kanyang di umano'y hindi mababasag na bilangguan sa Roddenberg. Si Medusa ay isa sa mga pinakamapanganib na witch, na banta sa kaligtasan ng mundo at sangkatauhan kung masira ang selyo at makalaya siyang muli. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ni Tanpopo at ng barkada kung paano kidnapin si Takamiya at malinlang si Ayaka, dahil masyadong malakas si Ayaka at napakahirap para sa kanila na talunin siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dumating si Kronwar at nagnanais na magplano ng isang bagay kasama si Tanpopo at hanggang upang kunin ang kakilakilabot na kapangyarihang nakatago sa katawan ni Takamiya. Isang araw, ang nakababatang kapatid na babae ni Takamiya, si Kasumi, na may extreme brother complex kasama si Takamiya, ay tila nagseselos sa kanyang kapatid na madalas na nakakasama ni Ayaka. Walang sinabi si Takamiya sa kanyang kapatid na babae tungkol sa pagiging witch ni Ayaka, kasama na ang tungkol sa kanyang pagiging target ng mga masasamang witch na naghahangad ng isang bagay na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, pinaghihinalaan pa rin ni Kasumi ang kanyang kapatid na kumilos ng kakaiba, kaya sinundan niya ito sa paaralan. Sa ibang lugar, si Ayaka na naghihintay ng bus na maghahatid sa kanya sa paaralan, ay biglang inatake ni Mei at ng Tower Witches. Kasabay nito, naghahanda si Tanpopo na kidnapin si Takamiya gaya ng kanilang pinlano kasama si Kronwar, kung saan ipinaalam ni Kronwar na hihina ang magic power ni Ayaka kung siya ay mahiwalay kay Takamiya, at mas madali nilang haharapin si Ayaka kapag hindi nakabantay ang babae. Gayunpaman, kahit na bahagyang humina ang lakas ni Ayaka, ang gang ni Tanpopo ay hindi isang mahirap na kalaban para sa kanya, kaya madali niyang matalo ang mga ito. Kasabay nito, si Kasumi, na nakakaalam na ang kanyang kapatid ay nasa panganib, pagkatapos ay sinubukan siyang iligtas, kung saan ipinahayag ni Kasumi na siya ay isang workshop witch. Gumamit si Kasumi ng higanteng teddy bear para labanan ang higanteng robot na kuneho na sundalo na ipinatawag ni Tanpopo para labanan siya. Gayunpaman, nang dumating ang mga gang ni Tanpopo upang tulungan ang masamang witch, hinayaan ni Kasumi na lumaki ng napakalaki ang teddy bear na sinisira ng mga pag-atake nito ang malaking bahagi ng bayan, habang iniiwan ang mga tao na hindi nasaktan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nangako rin si Ayaka na mula ngayon, paprotektahan niya si Takamiya sa buong 24 na oras, at hiniling kay Takamiya na manatili sa kanyang bahay. Samantala, dahil nabigo ang kanyang plano, tinipon ni Kronwar ang Tower Witches sa lungsod at bumalik sa pagpaplano ng isang bagay. Sa ibang lugar, nabalitaan ng ina ni Ayaka na si Kazane na nakatakas si Medusa mula sa bilangguan. Matapos matagumpay na masira ang mga plano ng gang ni Tanpopo, umuwi si Takamiya kasama si Ayaka at tinanong ang kanyang ina, si Komachi, kung maaari siyang manatili sa bahay ni Ayaka mula ngayon. Sa kabila ng matinding pagsalungat ni Kasumi, na ayaw pabayaan ang kanyang kapatid na tumira kasama si Ayaka, pumayag si Komachi sa kahilingan ni Takamiya. Nakiusap pa si Komachi kay Ayaka na laging protektahan ang kanyang anak. Pagkatapos ay isiniwalat ni Komachi sa kanyang mga anak na matalik niyang kaibigan ng ina ni Ayaka, si Kazane, noong siya ay nag-aaral pa. Dahil sa kanilang malapit na pagkakaibigan, nagkaroon ng kasunduan si Komachi kay Kazane noong nakaraan, kung saan pumayag silang pakasalan ang lalaking pinili nila, at iset up ang kanilang mga magiging anak na ikakasal. Nang marinig ito, mukhang labis na nagulat sina Kasumi at Takamiya dahil hindi nila inaasahan na gagawa ng ganoong katawa-tawang kasunduan ang kanilang ina. Nagseselos si Kasumi, pagkatapos ay mahigpit na tinututulan ang kasunduan.
Gayunpaman, hindi pinansin ni Komachi si Kasumi at pagkatapos ay hiniling sina Ayoko at Takamiya na umalis kaagad. Pagdating sa bahay ni Ayoko, mukhang namangha si Takamiya nang makita ang mansyon ng kanyang pamilya na parang napakamaharlika at marangyang skyscraper. Pagkatapos ay dinala ni Ayoko si Takamiya sa kanyang silid na nasa itaas na palapag. Gayunpaman, sa pagdating, sinabi ni Ayoko kay Takamiya na bumalik sa ibaba. Namalayan ni Ayoko na nasa kwarto na niya si Medusa. Alam niyang may mali dahil sinabihan siya ni Ayoko na umalis, agad na bumalik si Takamiya sa itaas at tiningnan kung ano ba talaga ang nangyayari sa kwarto ni Ayoko. Laking gulat ni Takamiya nang malaman niyang nakikipaglaban si Ayoko sa isang makapangyarihang witch. Napagtanto na nagsisimula na siyang mahirapan sa pakikipaglaban kay Medusa, agad na inutusan ni Ayoko si Takamiya na umalis doon. Ngunit tumanggi si Takamiya na iwan si Ayoko at nagpas siyang lumaban upang tulungan siya laban kay Medusa. Pagkatapos ay sinubukan niyang maglunsad ng pag-atake kay Medusa, ngunit gumamit si Medusa ng mahika na agad na ginawang bato si Ayoko. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nilunok ni Takamiya ang candy na ibinigay sa kanya ni Kronwar kanina, anuman ang panganib na mangyayari sa kanya. Hindi nagtagal, ang puting bagay, na nakatago sa katawan ni Takamiya ay sa wakas ay lumitaw, at ito ay nahayag na ito ay ang White Princess, si Evermillion. Gamit ang kaunting lakas, nagawa ni Evermillion na talunin si Medusa, at sinira ang karamihan sa mansyon ng pamilya ni Ayoko, pati na rin ang karamihan sa gusali ng paaralan. Sa kabilang banda, si Kazei na nakakita ng kanyang mansyon na nawasak, ay biglang nagalit at nanawagan para sa isang malawakang pang-hunting para kay Medusa at sa Tower Witches. Matapos matagumpay na maalis si Medusa sa ilang sandali, nakiusap si Takamiya kay Evermillion na iligtas si Ayoko. Pagkatapos ay ibinunyag ni Evermillion kay Takamiya na ang kailangan lang niyang gawin para iligtas si Ayoko ay ang halikan si Ayoko ng mapusok. Nang marinig ito, ginawa ito ni Takamiya, at sa wakas ay nagtagumpay siya sa muling pagbuhay kay Ayoko. Pagkatapos sabihin iyon, nagsimulang mawala si Evermillion mula roon, at hiniling kay Takamiya na huwag siyang tawagin ng madalas, at ipagkatiwala ang kanyang lakas at kaligtasan kay Ayoko. Pagkaraang tuluyang mawala si Evermillion sa paningin ni Takamiya, tila nilalapitan na sila ni Medusa at naghahanda sa pag-atake sa kanila. Dahil ipinagkatiwala ni Takamiya ang kanyang kapangyarihan kay Ayoko, nagawa niyang madaling harapin ang mga pag-atake ni Medusa at talunin ang masamang witch. Naisip ni Takamiya, na walang malay pagkatapos ng insidente, na ang laban nila kay Medusa at sa pagkikita nila ni Evermillion ay panaginip lamang. Gayunpaman, ipinakita sa kanya ni Ayoko na nasa tabi niya ito. Dahil ang marangyang mansyon ng pamilya ni Ayoko ay nawasak ng labanan, nagpasya si Takamiya na bumalik sa kanyang tahanan, at doon sila titira ni Ayoko. Samantala sa ibang lugar, nagawa ni Kronwar na tipunin ang Tower Witches at i-brainwash sila sa pagsunod sa lahat ng kanyang utos. Gayunpaman, bago maisagawa ni Kronwar ang kanyang masamang plano, nahuli ni Kazane at ng Workshop Witches si Kronwar at ang kanyang mga tagasunod, at pagkatapos ay pinahirapan siya upang makakuha ng impormasyon tungkol sa pag-atake ni Medusa. Sa ibang lugar, si Kasumi, na tila masaya na sa wakas ay nakauwi na ang kanyang kapatid, ay balak na gisingin ang kanyang kapatid. Gayunpaman, laking gulat ni Kasumi nang makita niya si Ayoko na nasa kama kasama ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinisi ni Kasumi ang kanyang ina sa pagpayag ni Ayoko na tumira sa kanila. Masasamang salita ang sinabi ni Kasumi sa kanyang ina, na ikinagulat niya hanggang sa tuluyang bumagsak dahil biglang bumaba ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Pagkatapos ay sinabihan ni Takamiya si Kasumi na humingi ng tawad sa kanilang ina dahil sa pagiging masungit. Nang makita ang kalagayan ng kanyang ina, agad na nagsisi si Kasumi sa kanyang ginawa at humingi ng tawad sa kanyang ina. Kinabukasan sa paaralan, nagdaos ng pulong ang Student Council para talakayin ang lumalagong relasyon ni Ayoko at Takamiya, at lahat sila ay sumasalungat sa relasyon dahil si Takamiya ay itinuturing na hindi karapat-dapat na makasama si Ayoko. Pagkatapos ay humingi ng tulong ang Student Council President sa kanilang science teacher, isang lalaking nagngangalang Mikage na gumawa ng isang bagay. Nang dumating sina Ayoko at Takamiya sa paaralan, hiniwalay ni Mikage Sensei si Takamiya kay Ayoko, gamit ang ikatlong batas ni Clark bilang dahilan. Pagkatapos ay dinala ni Mikage si Takamiya sa isang lugar na puno ng mga ilusyon. Pagkatapos ay binalaan siya ni Mikage na ang isa sa 5 seal sa katawan ni Takamiya ay nasira matapos niyang lunukan ang candy na ibinigay sa kanya ni Kronwar,
at kung ihahayag niya ang impormasyong iyon sa chairwoman, hindi magdadalawang isip si Kazane na gumawa ng matinding pag-iingat na maaaring magdulot ng panganib sa buhay ni Takamiya. Nagbanta si Mikage Sensei na sasabihin ito kay Kazane kung tumanggi si Takamiya na makipaghiwalay kay Ayaka. Ngunit pagkatapos, nagawa ni Ayaka na malaman kung nasaan si Takamiya at madaling natalo si Mikage Sensei pagkatapos ay nailigtas si Takamiya. Gamit ang kanyang posisyon at kasikatan bilang ang prinsesa sa paaralan, unilateral na pinalitan ni Ayaka ang presidente ng Student Council kay Takamiya. Matapos italaga si Takamiya bilang bagong Student Council President, hinikayat ni Ayaka ang isang estudyante na Vice President ng Student Council na isuko ang posisyon sa kanya, na agad namang sinang-ayunan ng dalaga dahil fan siya ni Ayaka. Pagkatapos nito, opisyal na ngayon sina Takamiya at Ayaka na ang Student Council President at ang Vice President, at hiniling ni Ayaka sa lahat ng estudyante na huwag pakialaman ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng klase, nang huminto sina Ayaka at Takamiya sa isang tindahan ng manika, biglang sumulpot si Kasumi, at binaril si Ayaka gamit ang droga, pagkatapos ay inagaw si Takamiya upang ilabas siya ng bayan, kung saan hindi dapat maabot ng kapangyarihan ni Ayaka at Kazane. Tila narinig ni Kasumi ang mga salita ni Mikage Sensei, at dahil si Ayaka ay anak ni Kazane, hindi rin siya naniniwala kay Ayaka. Sa kabilang banda, mabilis na nakabawi si Ayaka at gumamit ng dragon para habulin sina Kasumi at Takamiya, kung saan binaril niya sina Kasumi at ang kanyang higanting teddy bear na eroplano, na nagligtas sa kanilang dalawa. Pagdating sa bahay, humingi ng tawad si Takamiya kay Ayaka para sa nakakainis na ugali ni Kasumi. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Ayaka, at sa halip ay nakaramdam ng paghanga kay Kasumi na sa tingin niya ay may mahusay na kakayahan bilang isang workshop witch. Humanga rin si Ayaka sa ugnayan ng magkapatid na umiiral sa pagitan ni Takamiya at Kasumi, kaya nagseselos siya dahil hindi alam ni Ayaka kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng mga kapatid. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hiniling ni Ayaka si Takamiya na isipin siya bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae at tinawag siyang ate. Kinabukasan, nang magising siya mula sa kanyang pagtulog, mukhang nagulat si Takamiya nang makitang nasa bahay niya si Ayaka at nagluluto. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Ayaka si Takamiya na nakatira siya ngayon sa kanyang bahay. Dahil ang ina ni Takamiya at ang kanyang kapatid na babae ay nasa labas kasama si Kazane, si Ayaka ay nagluto at naghanda ng pagkain para sa kanilang dalawa. Pagkatapos kumain ng lutong bahay ni Ayaka, pinuri siya ni Takamiya kung gaano ito kasarap. Samantala, lingid sa kaalaman ni Takamiya at ng kanyang pamilya, si Ayaka pala ay lihim na itinatago sina Medusa at Tanpopo at hanggang sa kanyang silid sa bahay ni Takamiya, pagkatapos ng kanilang huling labanan. Si Tanpopo, nainis na hindi maganda ang pakikitungo sa kanila ni Ayaka, ay pinakiusapan si Medusa na gawin ang isang bagay upang makaganti sila kay Ayaka. Gayunpaman, sinabi ni Medusa na mas mabuting magtago siya kasama si Ayaka, dahil ayaw niyang makitungo sa ina ni Ayaka na mas delikado at may napakalaking kapangyarihan kaysa kay Ayaka. Ang dahilan kung bakit niya itinago si Medusa at ang iba pa sa kanyang ina ay dahil ayaw niyang malaman ng kanyang ina na nasira ang isa sa mga Evermillion seal sa loob ng katawan ni Takamiya. Kung malaman ng kanyang ina na nasira ang selyo ni Evermillion, ita-target ni Kazane si Takamiya at hindi siya hahayaang gumala, kaya handa si Ayaka na gawin ang lahat para protektahan si Takamiya. Nang gabing iyon, lingid sa kaalaman ni Medusa, sinubukan ni Tanpopo at ng barkada na lihim na kidnapin si Takamiya, ngunit tila hindi mahanap ang tamang sandali dahil palaging nakabantay si Ayaka sa kanyang tabi sa buong 24 na oras. Pagkatapos ay tinuruan ni Ayaka si Takamiya tungkol sa mga aralin sa paaralan, ngunit hiniling sa kanya ni Takamiya na turuan siyang lumaban. Hindi nagtagal ay biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya nagmadaling lumabas sina Ayaka at Takamiya para kunin ang mga damit na pinatutuyo. Kasabay nito, sa wakas ay umuwi ang pamilya ni Takamiya at si Kazane mula sa pamimili. Nang magpapatuyo na sana si Takamiya sa loob ng banyo, biglang nakasalubong ng binata sina Mei at Kitetsu na agad naman itong nahuli. Nang makita si Tanpopo at hanggang na sinusubukang kidnapin si Takamiya, agad na inanyayahan ni Kazane ang kanyang anak na lumaban sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumali si Ayaka sa Tower Witches upang labanan ang kanyang ina upang protektahan si Takamiya. Biglang nagulat si Kazane dahil ang kanyang anak na babae ay tumalikod sa kanya at pinrotektahan ang masasamang witch. Pagkatapos ay tinanong ni Kazane si Ayaka tungkol sa dahilan ng kanyang pagsuway, ngunit hindi umimik si Ayaka at nakatayo lamang doon upang pigilan ang kanyang ina sa pakikipaglaban kay Tanpopo at sa barkada.
Si Takemiya, na sa wakas ay alam na ang dahilan kung bakit itinago ni Ayaka si Medusa at ang iba pa sa kanyang ina, pagkatapos ay humiling kay Ayaka na huwag hayaang saktan sila ni Kazane. Sa makatuwid, nagpasya si Ayaka na sumama kay Medusa upang madagdagan ang kanyang lakas. Lumipat ang eksena sa nakaraan, kung saan nakipagkasundo si Ayaka kay Medusa para pag-isahin ang kanilang kapangyarihan. Sa kabila ng panganib, ang katawan ni Ayaka ay ganap na makokontrol ni Medusa pagkatapos ng pagsasama, ngunit tila hindi yun masyadong pinapansin ni Ayaka dahil ito lamang ang tanging paraan upang makatapat sa kanyang ina. Bumalik sa kasalukuyan, nang makita si Ayaka na sumanib kay Medusa, naisip ni Kazane na hindi si Evermillion ang hinahabol ni Medusa sa katawan ni Takemiya, ngunit hinahabol niya ang kanyang anak na babae. Si Kazane na hindi nakakibo nang makita ang kanyang anak na babae ay sumama sa masamang witch, pagkatapos ay hindi nag-atubili na salakayin si Ayaka upang pigilan si Medusa. Gayunpaman, kahit na nakipagsanib puwersa siya sa isa sa pinakamakapangyarihang Tower Witches, si Ayaka ay hindi talaga katugma sa kanyang ina. Madaling talunin ni Kazane sina Ayaka at Medusa at paghiwalayin silang dalawa. Pagkatapos ay ipinadala ni Kazane sina Ayaka at Takemiya sa piitan bilang parusa. Sa kulungan, mukhang nag-aalala si Ayaka na magreklamo si Medusa tungkol sa sirang selyo ni Takemiya sa kanyang ina. Magagawa na lang na sumuko si Ayaka dahil malalaman din ito ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya kay Takemiya na ang kanyang ina ay nanumpa na protektahan siya hanggat ang Evermillion Seal sa loob ng kanyang katawan ay hindi nasisira. Gayunpaman, kung masira ang selyo, ituturing siya ng kanyang ina na isang malaking banta at susubukang patayin siya bago ilagay sa panganib ang lahat ng buhay sa lupa. Sinadya rin ni Ayaka na protektahan sina Medusa at Tanpopo at ang barkada mula sa kanyang ina at sa Workshop Witches, dahil kapag nahuli sila, pahihirapan sila ng kanyang ina para makuha ang impormasyon. Pagkatapos ay nagtanong si Takemiya tungkol sa kung anong mga hakbang ang kanilang gagawin, na sinagot ni Ayaka na hahamunin niya ang kanyang ina na makipaglaban at subukang talunin siya, dahil si Kazane ay may likas na palakasan. Hihilingin ni Ayaka sa kanyang ina na kumampi sa kanila kung magawa niyang talunin siya ng patas sa isang labanan. Nang marinig ang plano ni Ayaka, agad na tumanggi si Takemiya dahil dati, madaling natalo ni Kazane sina Ayaka at Medusa, na nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Kazane. Hindi doon natigil, naisip ni Takemiya na dahil may relasyon sila bilang mag-ina, hindi sila dapat nag-aaway. Iminungkahi ni Takemiya na tumakbo sila palabas ng lungsod, dahil ayon sa impormasyong nakuha niya mula kay Kasumi, hindi sila maaabot ng magic power ni Kazane kung nasa ibang lungsod sila. Gayunpaman, tinanggihan ni Ayaka ang mungkahi at mas piniling harapin ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinabi ni Ayaka kay Takemiya na mayroon na siyang plano. Sa ibang lugar, makikita sina Kazane at Crownoir na magkasamang naglalaro ng shogi. Silang dalawa ay talagang magka-school, at napakahusay sa isa't isa, sa kabila ng pagiging magkasalungat. Si Crownoir ay walang pinapanigan na termino kay Kazane. Minsan, pisikal na binubugbog at pinapahirapan siya ni Kazane para sa mga impormasyon. Ngunit sa ibang pagkakataon, pinagkatiwalaan siya ni Kazane bilang pansamantalang chairman ng paaralan habang nasa ibang negosyo siya. Pagkatapos ay ipinahayag ni Kazane ang kanyang galit kay Crownoir dahil hindi na niya mahawakan si Medusa, kahit na inaabangan niya ang sandaling pahihirapan niya si Medusa. Gayunpaman, kinailangan ni Kazane na lunukin ang pagkabigo dahil dumating ang mensahero mula sa Rothenburg's Workshop Witches at agad na dinala pabalik sa bilangguan si Medusa. Walang magagawa si Kazane laban sa desisyon dahil ang pinuno ng Workshop Witches ng Rothenburg ay ang pinakamataas na pinuno ng Witches Workshop sa buong mundo. Pabalik kina Takemiya at Ayaka, dahil hindi sila makatakas mula sa bilangguan gamit ang kanyang sariling kapangyarihan, hiniram ni Ayaka ang ilan sa kapangyarihan ni Takemiya upang makatakas mula sa bilangguan, na pagkatapos ay nasira ang ibang bahagi ng paaralan at nagpagalit kay Kazane. Pagkatapos ay naghanda si Ayaka na labanan ang kanyang ina, ngunit tumanggi si Kazane at pagkatapos ay inutusan silang dalawa na umuwi. Sa pag-uwi, napagpasyahan ni Ayaka at Takemiya na si Kazane ay hindi nakakuha ng anumang impormasyon mula kay Medusa, kaya sila rin ay nakadama ng kaginhawaan sa ilang sandali. Lumipat ang eksena at ipinakita ang nakaraan ni Ayaka, kung saan noong panahong iyon si Ayaka ay isang maliit na batang babae na may maliit na hadlang sa pakikisalamuha sa mga tao sa kanyang paligid, hanggang sa punto na pinakiusapan ng kanyang ina ang dalawang batang witch na kasing edad ni Ayaka na mag-alaga sa kanya. Madalas na ginugugol ni Ayaka ang kanyang oras pagkatapos ng paaralan na naghahanap ng isang batang lalaki sa isang malapit na paaralan, hanggang sa wakas ay nahanap niya si Takemiya.
Panaginip pala mula kay Takamiya ang flashback ng nakaraan ni Ayaka. Sa kabilang banda, mukhang labis na nagulat si Kasumi nang makita niya si Tanpopo at ang barkada sa kanyang bahay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kanyang ina na mula ngayon, si Tanpopo at Anggang ay titira sa kanila at magiging kanilang bagong pamilya. Si Takamiya at ang kanyang pamilya pagkatapos ay nag-aalmusal kasama sila. Habang nasa paaralan, napilitan si Takamiya na harapin ang mga hamon sa kanyang awtoridad bilang presidente ng Student Council. Isang babae na dating Student Council President ang nagpaplanong i-frame si Takamiya. Ang babae ay nagsinungaling kay Rinan Otometechibana, isa sa 5 workshop witches na itinalaga upang protektahan ang lungsod, na sinabi na si Takamiya ay pisikal na inabuso siya. Nang marinig iyon, inutusan ni Rinan ang lahat ng kanyang mga tagasunod na sirain ang paaralan, at hinimok si Takamiya na bumaba sa kanyang posisyon bilang presidente ng Student Council. Pagkatapos ay hinamon ni Rinan si Takamiya sa isang one-on-one na tunggalian, at nangakong ititigil ang kaguluhan sa paaralan kung matalo siya ni Takamiya. Matapos malaman na sinisiraan lamang siya ng dating Student Council President, nakipagsapalaran din si Takamiya na makipagkita kay Rinan ng mag-isa, at ipaliwanag ang totoong nangyari. Ngunit hindi iyon pinansin ni Rinan, at agad siyang inatake sa harap ng lahat, kung saan sinadya ni Rinan na ipahiya siya. Ngunit pagkatapos, hindi siya tumahimik, at ginugol ang kaunting lakas upang palayasin ang atake ni Rinan. Dahil tumanggi si Takamiya na saktan si Rinan, inutusan ni Ayaka si Tanpopo at Anggang na tulungan siyang harapin si Rinan. Dahil si Tanpopo at ang barkada ay hindi nakikita ng ibang mga estudyante, ginawa ni Ayaka si Takamiya na lumaban kay Rinan at nanalo sa laban. Pagkatapos noon, itinuring na bayani si Takamiya at nakatanggap ng papuri dahil hindi siya napatunayang nakagawa ng mga gawaing panliligalig. Nang maglaon, nabunyag na sinadya ni Ayaka na manipulahin ang dating Student Council President para lamang muling pagtibayin ang posisyon ni Takamiya sa paaralan. Sa pagkakaalam nito ay agad na nagalit si Rinan at agad siyang pinagalitan. Matapos ang pakikipaglaban kay Rinan, at makita ang mahinang kasanayan sa pakikipaglaban ni Takamiya, nagpasya siyang turuan si Takamiya tungkol sa nakakasakit na salamangka, at sinubukan siyang ipatawag ang isang pamilyar sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya mula sa bubong ng isang mataas na gusali. Sa isang gulat, si Takamiya ay nagtapos sa pagpapatawag ng isang higanting imahe ni Ayaka sa isang sexing damit na nurse na nakahuli sa kanilang dalawa bago sumuntok sa isang kalapit na gusali. Dahil ang pamilyar na pamamaraan ng pagtawag ay nakakaubos ng maraming enerhiya, si Takamiya ay nawala ng malay sa mga bisig ni Ayaka. Samantala sa ibang lugar, si Kazane ay tila nanunood ng isang bagay na napakalaki at nagniningning ng maliwanag. Pagkatapos ay nakipagpulong si Kazane kay Rinan na naghatid ng mensahe mula sa isang tower witch na pinangalanang Weekend, na nagsasabing na hostage niya ang lahat ng residente ng lungsod. Pagkatapos ay tinapos ni Ayaka at Takamiya ang kanilang sesyon ng pagsasanay at bumalik sa bahay upang maghanda para sa pagsusulit sa paaralan bukas. Sa susunod na araw, nang ang mga mag-aaral ay nakatuon sa kanilang mga pagsusulit sa paaralan, nakipagkita si Kazane kay Weekend na nagsabi sa kanya na ang higanteng kumikinang na bilog na bagay na nakita ni Kazane kahapon ay isang high explosive na sandata ng mass destruction na kayang sirain ang isang buong lungsod. Sinubukan ni Kazane na makipag-ayos kay Weekend na nagbabanta na papatayin ang buong bayan kung hindi ibibigay ni Kazane si Takamiya. Pagkatapos ay tinanggihan ni Kazane ang kahilingan, at inaasahan na ito ni Weekend sa pamamagitan ng paghahanda ng backup na plano. Ang plano ni Weekend ay patuloy na pasabugan ang higanteng bombang iyon, kung saan gagamitin ni Kazane ang lahat ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang protektahan ang mga taong bayan. Kung hihina ang kapangyarihan ni Kazane, madali siyang matatalo at magkakaroon ng higit na kalayaan si Weekend na makuha si Takamiya at kunin ang Evermillion na kapangyarihan na nasa loob ng kanyang katawan. Dahil sa naubusan ng magic power, matagumpay na naparalisa si Kazane ni Weekend, pagkatapos ay ikinulong si Kazane sa isang piitan, at inabot siya ng 1 linggo para mabawi muli ang kanyang lakas. Samantala sa paaralan, si Ayaka, na alam na mayroong pag-atake, ay agad na sumugod upang i-secure si Takamiya. Pagkatapos ay nakita nila si Rinan at isa pang workshop witches, kasama si Kasumi na naging estudyante ni Rinan. Sina Ayaka at Takamiya ay sinamahan ni Rinan sa isang selda sa ilalim ng lupa upang protektahan silang dalawa mula sa mga pag-atake ng Tower Witches. Ipinagpalagay ni Ayaka na alam na ni Kazane ang tungkol sa sirang selyo ni Takamiya, dahil inutusan niya si Rinan at ang iba pa na i-lock sila doon.
Gayunpaman, si Ayaka at Takemiya ay sumunod sa utos ni Rinan na manatili doon para sa kanilang kaligtasan. Ngunit pagkatapos, ang mga high-tech na magic doll na nilikha ni Weekend ay nagawang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay ginamit ni Ayaka ang manika upang pasabugan ang isang seksyon ng pader at sirain ito bago dumating si Weekend at makuha sila. Matapos matagumpay na makatakas mula sa piitan, sinabi ni Ayaka na wala na silang mahiwagang kapangyarihan, gayon din ang iba pang mga workshop witches. Samantala, nasa crisis mode ang workshop witches nang lumitaw sina Ayaka at Takemiya, at laking gulat nila nang makitang nawasak ang kanilang bayan ng giant magic bomb attack ni Weekend. Kung wala ang kapangyarihan ni Kazane, ang workshop witches sa lungsod ay hindi maaring gumamit ng anumang mahika at walang tulong sa labas ang darating sa tamang oras. Agad na nakonsensya at nalungkot si Takemiya dahil naging ganito ang mga bagay dahil sa kanya. Pagkatapos ay pinatahimik siya ni Ayaka sa pagsasabing ang buong bayan ay nailigtas ng kanyang ina at inilipat sa isang ligtas na lugar bago nawala ang lahat ng kapangyarihan ni Kazane sa mahika. Habang naglalakad sina Ayaka at Takemiya sa nawasak na lungsod, nahuli ni Weekend ang isang grupo ng workshop witches, at itinali ang mga mahiwagang bomba sa kanilang katawan. Hinihiling na ibigay nila si Takemiya sa loob ng 30 minuto o isa-isang pasasabugan niya ang mga hostage. Sa ibang lugar, humingi ng tulong si Kasumi kay Tanpopo at Sagang para iligtas ang workshop witches na mga hostage ni Weekend, dahil sa kasalukuyan ay ang tower witches lang ang maaaring gumamit ng magic. Habang sinusubukan ni Rinan at Atori na i-defuse ang bomba, dinala ni Ayaka si Takemiya sa sentro ng lungsod upang i-renew ang kontrata gamit ang nakatagong kapangyarihan ni Takemiya. Ngunit habang nasa daan, naharang sila ng isang tower witch. Kahit wala ang kanyang magic power, nagawang talunin ni Ayaka ang witch. Habang sina Rinan at ang workshop witches ay nakikipagkita kay Weekend upang makipag-ayos, sa wakas ay dumating sina Ayaka at Takemiya sa sentro ng lungsod, kung saan gagawa ng kontrata si Takemiya sa lungsod upang magamit muli ng workshop witches ang kanilang mga kapangyarihan. Nagmamadali si Takemiya na gawin ang hinihiling ni Ayaka, kung saan binago niya ang kontrata gamit ang kanyang kapangyarihan, na nagpapahintulot kay Rinan at sa workshop witches na iligtas ang mga hostage at mahuli si Weekend. Gayunpaman, pagkatapos itapon sa isang selda ng bilangguan na maaaring mag-alis ng isang tao ng mga mahiwagang kakayahan, isiniwalat ni Weekend na sinasadya niyang mahuli ang kanyang sarili upang masira niya ang workshop witches mula sa loob, na ginawa niya ng mas maraming nakatagong bomba. Pagkatapos ay ginamit ni Takemiya ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan upang buhayin ang workshop witches na namatay sa insidente. Ngunit pagkatapos ay pinigilan siya ni Ayaka bago siya pinatay dahil sa labis na pagpapahirap sa sarili gamit ang kanyang kapangyarihan. Samantala, tila nagtatanong si Cronwar sa isa sa mga nasasakupan ni Weekend upang maghukay ng impormasyon tungkol sa utak sa likod ng pag-atake. Sa ibang lugar, dinala ni Ayaka ang walang malay na si Takemiya sa mga guho ng bahay ni Takemiya at inihiga siya sa kama. Sa kanyang pagtulog, nakita ni Takemiya ang ilan sa mga alaala ni Kazane, kabilang ang kanyang pagkakaibigan sa kanyang ina sa paaralan. Nakita rin ni Takemiya ang mga alaala noong si Kazane ay hiniling ni Ayaka na maging punong guro sa kanyang paaralan upang mas malayang mapangasiwaan ni Kazane si Takemiya. Pagkatapos ay nakatanggap si Takemiya ng salita mula kay Mikage Sensei na sila ay nasa isang alternatibong realidad na nilikha ng lungsod dahil sa kontrata na ginawa ni Takemiya. Pagkatapos ay dinala ni Mikage Sensei si Takemiya sa isang kanlungan kung saan ang buong bayan ay nakulong sa isang estado ng suspendido na animation hanggang sa ligtas silang mabuhay muli at mabura ang kanilang mga alaala. Samantala sa ibang lugar, makikita si Kasumi na nakikipaglaban sa tulong ni Tanpopo at ng barkada. Nang itulak si Kasumi at muntik ng matalo, biglang dumating si Medusa para iligtas siya kasama ang iba pa. Sa ibang lugar, nakipagpulong si Ayaka kay Atori upang hiramin ang kanyang sandata at hiniling sa kanya na bantayan si Takemiya, habang plano ni Ayaka na labanan si Weekend ng mag-isa. Pagkatapos ay pumunta si Ayaka sa isang simbahan upang harapin si Weekend. Nang malaman ang pagdating ni Ayaka, ginamit ni Weekend ang ilan sa mga bombang itinanam niya sa paligid ng simbahan para maubos ang magic power ni Ayaka. Si Weekend at si Ayaka ay nasa isang matinding labanan. Kahit na walang kapangyarihan ni Takemiya, nagawa ni Ayaka na harapin si Weekend at gawing desperado ang masamang witch. Mukhang humanga si Weekend sa lakas at fighting spirit ni Ayaka. Gayunpaman, nagawa ni Weekend na madaling iikot ang mga bagay, at nahuli si Ayaka gamit ang isang higanteng halimaw na golem. Inihayag niya kay Ayaka na nagtanim siya ng bomba sa lungsod ilang buwan na ang nakakaraan bilang bahagi ng kanyang plano.
Pagbalik kay Takamiya, nagpasya si Mikage Sensei na i-revive si Takamiya dahil inaatake sila ng Tower Witch sa mga order mula kay Weekend. Nang magising si Takamiya at nakita si Atori, naghatid si Mikage Sensei ng mensahe kay Takamiya na plano ni Weekend na sirain ang kanlungan ng mga taong bayan maliban na lang kung ipadala sa kanya si Takamiya sa loob ng 30 minuto. Nang marinig iyon, agad na sinugod ni Takamiya at Atori si Ayaka na nakikipaglaban kay Weekend. Sa wakas ay nakarating din siya doon at nadatnan niya si Ayaka na walang magawa. Nang walang paghihintay, binigyan niya ng higit na kapangyarihan si Ayaka upang muli itong bumangon at talunin si Weekend bago niya sirain ang kanlungan. Gayunpaman, sa kabila ng pagkatalo, casual na isiniwalat ni Weekend na pinasabog niya ang bomba. Sa ibang lugar, nang magpasya si Tanpopo na ilabas si Kasumi mula sa mga durog na bato, pinawi ng mga bomba ni Weekend ang lahat ng mga taong bayan sa loob ng kanlungan, kabilang si Mikage Sensei. Nang makita ito, pilit na sinubukan ni Takamiya na iligtas silang lahat, at nakipagkasundo kay Evermillion sa halaga ng kanyang buhay upang iligtas ang lungsod at lahat ng naroon. Gayunpaman, nagpasya si Ayaka na ipagpalit ang kanyang buhay kay Takamiya sa huling minuto. Ang lahat at mga gusali sa bayan ay naibalik na parang walang nangyari, kabilang si Weekend, na sinaksak ng kutsilyo si Takamiya. Gayunpaman, nagpasya si Weekend na pagalingin si Takamiya at aminin ang pagkatalo, bago niya puntahan si Crownoir. Samantala, sinubukan ni Takamiya, Atori, at Mikage Sensei ang lahat para buhayin si Ayaka sa pamamagitan ng paggamit ng dugo at halik ng tunay na pag-ibig mula kay Takamiya. Himala, sa wakas ay muling nabuhay si Ayaka. Sa ibang lugar, lumilitaw na pinaparusahan ni Crownoir si Weekend sa pamamagitan ng pananaksak sa kanya at sa lahat ng kanyang mga nasasakupan sa matatalim na stakes. Hindi nagtagal, lumitaw si Kazane at hiniling kay Crownoir na ibigay sa kanya si Weekend para sa pagtatanong. Gayunpaman, tumanggi si Crownoir na isuko si Weekend at sinabi na ang Weekend ay ang kanyang dinner. Dahil mapilit si Crownoir, naglaban ang dalawa, at sa huli, nanalo si Kazane. Habang nasa subconscious, nakita ni Takamiya at Mikage Sensei si Evermillion na kinansela ang kanyang kasunduan kay Takamiya tungkol sa kanyang buhay. Pagkatapos ay pinag-usapan ni Evermillion ang bagong kontratang ginawa ni Takamiya sa kanya, at binalaan siya tungkol sa mga kahihinatnan na kailangan niyang harapin kung susubukan ni Takamiya na gumawa ng mga katulad na gawain sa hinaharap. Pagkatapos noon, nagising si Takamiya mula sa kanyang pagkakatulog, at natagpuan si Ayaka na bumati sa kanya sa kanyang pintuan. Magkasabay na naglalakad ang dalawa papunta sa paaralan nang muling pagbantaan sila ni Tanpopo at ng barkada habang nasa daan. Kahit wala ang kanyang magic power, nagawa pa rin silang talunin ni Ayaka sa pamamagitan lamang ng pagpisil ng kanilang mga mukha hanggang sa tuluyan na silang sumuko. Ang moral na matututuhan natin sa anime na ito ay, na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa isang mahusay na talento na nakatago sa atin mula sa pagsilang, ngunit nagmumula sa determinasyon at isang matinding pagnanais na protektahan at iligtas ang mga nasa paligid natin. Dahil sa ganoong paraan, mas magiging matatag tayo at makakamit natin ang anumang gusto natin.